Ano, pwede na rin siguro tong mga nakuha nating halamang gamot ano. May mga ugat na rin dito na sinasabi ni Maestro na makakagamot ng maraming karamdaman. Oo nga kuya, kung meron man tayong kulang, pwede naman tayong bumalik dito. Tayo lang naman ang nangunguha ng mga halamang gamot dito eh. O sige, tara na. Sigurado ko na riritualan pa ito ni Maestro para mas maging mabisa. Sige kuya, tara na. Pumunta na tayo sa bahay ni Maestro Arcadio. Ihatid na natin ang mga nakuha nating to. Pinagpalang araw po sa inyo kabanong at sa lahat ng mga kabangers natin at kayanggaw. Tawagin niyo na lang po akong Gavino. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyong channel ay naging karanasan namin ng kapatid kong si Floresca. Nang mga panahong ito, nag-aaral pa lang kami ng panggagamot ng kapatid ko. Muli, ako po si Gavino. Kabanong mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyong pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Kami ng kapatid kong si Floresca ay nag-aaral pa lang ng panggagamot ng mga panahon na yon. Mabuti na nga lang at maayos kami ginagabayan ni Maestro Arcadio. Isang beses, inutusan niya kaming manguha ng mga halamang gamot na gagamitin niya sa mga susunod na gamutan. Subalit, nang pauwi na sana kami. Teka, may narinig akong pagsigaw ah. Parang bata. Oo nga no, saan kayo nanggagaling yon? Baka kung kailangan niya ng tulong. Kuya, hanapin na muna natin siya at tulungan. Oo sige, cargo di konsensya pa natin yan kapag hinayaan natin siya at may mangyaring masama. Tara na. Teka, mukhang papunta ang boses na yan sa gubat ah. Baka kung anong gawin ng taong yun sa bata. O sige, bilisan na natin. Oh, si Kapitan yan ah. Ano kayang ginagawa niya rito? Tara, lapitan natin siya at sabihin natin yung tungkol sa bata. Habang papalapit kami kay Kapitan Hilario, napansin kong medyo naging tensyonado siya. Nahalata ko rin sa mukha niya ang pag-aalala. Sa hindi ko malamang dahilan, pagkalapit namin sa kanya, agad ko siyang inusisa kung ano ang ginagawa niya ron. Nandilat pa ang mga mata niya, saka napalingon sa paligid na parang merong hinahanap. Hinahanap ko yung anak ko eh. Naligo lang siya sa ilog eh. Pero nang sunduin ko rito, wala na siya. Nakita niyo ba siya? Iyan nga pong dahilan kung bakit kami lumapit sa iyo, Kapitan. May narinig kasi kaming sigaw ng isang bata at para pong humingi ng tulong. Naku Diyos ko, baka si Matmat na yon. Saan ba papunta yung boses na narinig niyo? Ang anak ko. Huwag po kayo mag-alala, Kapitan. Mahanap po natin siya. Subukan po natin puntahan sa loob ng gubat. Sigurado na hindi pa naman po sila nakakalayo. Sige Floresca, Gavino. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo magkapatid. Saka na po kayo magpasalamat sa amin. Kailangan po muna nating mahanap si Matmat at mailigtas siya mula sa mga dumukot sa kanya. Napatango si Kapitan Hilario sa sinabi ni Floresca. Noon din, pumasok kami sa loob ng gubat. Ngunit nagtaka ko kabanong dahil hindi na namin narinig pa ang boses na sumisigaw. Hinanap namin ang anak ni Kapitan, pero kahit sa ang dako kami nagpunta ng gubat, hindi namin matagpuan ang bata. Hindi ako susuko sa paghahanap kay Matmat. Alam kong malapit lang siya dito. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko siya nahahanap. Ano po kaya kung
magpatulong na lang tayo sa mga tanod ninyo. O kung di kaya, pumunta kayo kay Maestro Arcadio. Malaki pong may tutulong niya sa inyo. Ay, sige. Susubukan ko mamaya kung hindi ko pa rin mahanap si Matmat. Kung sakali man na hindi ko makita ang anak ko, siya na ang magiging huling alas ko. Pwede po naman naming ipagpatuloy ang pagtulong sa inyo, Kapitan Hilario. Wag na, Floresca. Kung ako sa inyo, umuwi na lang kayo at ibalita sa maestro ninyo kung anong nangyari. Pakisabi na rin sa kanya na makikipagkita ako sa kanya. Sige po, sasabihin namin po yan sa kanya. O tara na, Floresca. Kailangan kagad malaman ni Maestro yung pangyayaring ito. Sana maagapan pa niya ito at mailigtas ang bata. Sige, Kuya. Kapitan, mauna na po kami, ha? O siya, sige. Ang habilin ko para kay Maestro Arcadio, ha? Huwag niyo kakalimutan. Napatungo kami ng kapatid ko bilang tugon kay Kapitan Hilario. Noon din, nagsimula kami maglakad papunta sa bahay ng aming guro sa panggagamot. Habang naglalakad, naging panay pa ang linga ko at pagmamatsyag sa paligid. Subalit hanggang sa makalayo kami sa pampang ng ilog, hindi na namin narinig pa ang sigaw ng bata. Ano kaya nangyari sa bata? Sino kaya ang dumukot sa kanya? Hindi ako naniniwalang tao ang kumuha kay Matmat eh. Kung tao lang yun, masusundan pa natin yun eh. Sa palagay ko, isang engkanto ang dumukot sa kanya. Oo nga, Kuya. Baka gusto siyang dalhin sa mundo nila para maging alipin. Hindi pa tayo sigurado, Floresca. Sa ngayon, mas maiging malaman na muna ni Maestro ang patungkol sa pagkawala ng anak ng kapitan. Alam kong makakatulong siya sa paghahanap sa bata. Sige, idediretso na lang din natin ang mga halamang gamot na ito sa bahay ni Maestro. Mas mabuti pa nga, para makauwi na rin tayo at saka makapagpahinga na rin. Medyo pagod na rin ako eh. Sige, Kuya. Sigurado rin kasi na may mga magpapagamot sa atin bukas. Yan nga siguro ang rason kung bakit nagpahanap ng mga halamang gamot si Maestro eh. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad namin, may nakita kami mga kakaibang tao na nakasuot ng maitim na damit at nakasalakot. Nagmamadali silang naglakad papunta sa gubat. Kaya mas tumibay ang hinala namin na hindi lang basta dinukot ang anak ni Kapitan Hilario. Kuya, mukhang kailangan natin bumalik. Kung hindi ako nagkakamali, doon sila papunta sa pinakadulong bahagi ng gubat. Ayon kasi sa mga sabi-sabi, may sikretong lagusan doon na papunta sa paanan ng bundok. Ha? Ano naman kaya ang gagawin nila doon? Teka, hindi ba't merong kuweba ron? Simula ng mga bata pa tayo, binawalan na tayo ni nanay at tatay na magpunta ron eh, hindi ba? Oo nga. Kung ganon, kung may kinalaman sila sa pagkawala ni Matmat, siguradong sa kuwebang yun matatagpuan ng bata. O sige, sabihin natin kay Maestro Arcadio. Siya ang mas nakakaalam kung anong dapat nating gawin. Sige, Kuya, tara na. Bilisan natin ang paglalakad para makarating kagad tayo sa bahay ni Maestro. Dating namin sa tapat ng bahay ni Maestro Arcadio, agad niya kaming pinagbuksan. Napangiti pa siya nang makita niya ang mga dala naming halamang gamot. Pinapasok niya kami sa kaniyaya magkape na muna habang nagpapahinga. Noon din, sinabi namin ni Floresa ang mga patungkol sa nawawalang anak ng kapitan. Nagsuwestyon din kami sa kanya na bumalik para tulungang mahanap si Matmat. Huwag na kayong makisali pa ron. Baka kung ano pa mangyari sa inyong dalawa. Hindi natin alam kung anong nilalang ang kumuha sa bata. Paano po yung anak ni kapitan? Gusto pa nga niya makipag-usap sa inyo para humingi ng tulong. Ay nako, ipaubaya na lang ninyo sa akin yan. Huwag na kayong makisausaw ron. Malakas ang kutob kong hindi karaniwang nilalang ang dumukot sa bata. Sige po, pero kung kailangan po ninyo ng tulong namin, sabihin lang po ninyo, Maestro. Anumang oras po, nakaanda kaming tumulong sa inyo. Ay siya, sige. Maraming salamat sa inyo. Mga mauhusay kong estudyante. Maestro, pamilyar po ba kayo sa lihim na lagusan na papunta raw sa paanan ng bundok? May nakita kasi kami kanina na kakaibang tao. Baka po sila yung salarin ng pagkawala ni Matmat. Oo nga po, parang may mga balahibo ang braso at kamay nila. Tapos po, nagbabaga ang mga mata nila. Baka naman nababalik mata lang kayo. Teka, hindi kaya mga engkantong gala lang ang nakita nyo? Pabayaan na ninyo yon.
Sigurado na naligaw lang sila rito. Hindi na sila babalik pa. O sige po, maestro. Pagkatapos namin magkape, nagpaalam na kami kay Maestro Arcadio. Sinabi naman niyang maghahanda siya sa pagkikita nila ni Kapitan Hilario. Nung makalis na kami, napalingon pa ako sa bahay ng aming guro. Napalunok ng laway ko nang makita ko siyang nakadungaw at pinagmamasdan kami. Hindi ko na sinabi pa yun sa kapatid ko at minabuting dumiretso na lang ng paglalakad. Pagka-uwi natin, kakain lang ako ng hapunan at matutulog. Sigurado na nakapagluto na rin naman si Nanay Pilar eh. Ako rin, kuya. Mukhang kailangan na nating magpahinga. Pabayaan na muna natin yung mga problemang yan. Lalo na yung mga pagkawala ng bata rito. Darating din ang araw at lalabas din ang katotohanan. Huwag lang tayo magmadali. Pero ang inaalala ko lang, baka may hindi magandang mangyari sa mga bata eh. Naisip ko nga rin yun, kuya. Pero wala naman tayong kakayan para iligtas sila. Hindi pa naman tayo bihas ang albularyo. Basta, kapag naramdaman ko na kailangan na ng tulong ng mga tao rito sa atin, hindi ako magdadalawang isip na tumulong sa kanila. Huwag ka mag-alala, kuya. Kung darating man ang araw na yon, tutulungan kita. Hindi kita pababayaan, Kuya Gavino. Magkasangga tayo. Salamat, Floresa. Pagka-uwi namin, nagpasya na kaming kumain at magpahinga. Naging normal naman ang mga sumunod na araw namin. Isang gabi, nasa kalagitnaan na kami ng pagtulog namin nang magising ako. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba, kaya bumangon ako at saka napadungaw sa labas ng bintana. Habang nasa ganoong sitwasyon, may naulinigan akong mga ingay na animoy marahang tumatakbo. Sinipat ko ang paligid at nang naisipan kong bumaba para makiramdam, bigla kong sinita ni Nanay. Kung ako sa inyo, huwag ka nang bumaba. Hindi mo alam kung ano ang posibleng nandyan. Baka ikapahamak mo lang ang gagawin mo. Gusto ko lang po sana makasiguro, Nay. Mukhang may mga aswang nang nandito sa baryo natin eh. Baka ano pang gawin nila sa atin at sa mga alagang hayop. Pabayaan mo na. Tandaan mo, baguhang albularyo ka pa lang. Ano naman ang magiging laban mo sa mga aswang na yan kung sakali? Si Nanay talaga oh. Wala po ba talaga kayong bilib sa akin? Hindi naman siya ganoon, Gavino. Ayaw ko lang na masaktan kayo at may mangyaring masama sa inyo ni Floresa. Kayo na lang ang natitira sa akin at hindi ako papayag na may mawala pa sa inyo na kapatid mo. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Hindi po kami mawawala sa inyo na kapatid ko. Gagawin ko po ang lahat para maprotektahan siya. Maraming salamat, anak, dahil naiintindihan mo ako. Siguro, kung nandito lang sana ang tatay mo, malamang ipinagmamalaki ka na niya. Hindi naman po siguro, Nay. Wala pa naman po ako napapatunayan eh. Wala? Paanong wala? Isa kang masunuring anak, mabuting kapatid, at mahusay na estudyante ni Arcadio. Teka, si Maestro Arcadio po pala, matagal na po ba siyang nandito sa baryo natin, Inay? Hindi ko gaanong matandaan kung kailan siya lumipat dito. Basta ang alam ko, nagmula siya sa ibang lugar. Simula nga noong nandito siya, parang naging masagana ang baryo natin. Yan din ang rason kung bakit pati si Kapitan dumidikit sa kanya. Oo nga po eh. Ang ipinagtataka ko lang, bakit po kaya parang naging baliwala na lang sa kanila yung nangyari kay Matmat? Matmat? Yung ba yung anak ni Kapitan Hilario? Huwag mo nang hanapin yon. May mga chismis nang kumakalat dito na alam naman nila talaga kung nasaan si Matmat. Alam nila? Paano po yun? Bakit hindi man lang nakakauwi yung bata? Sa bagay po, maging si Kapitan nga po hindi na rin hinahanap yun. Si Maestro naman, sinabihan niya kaming wag na raw makialam dahil delikado. Sundin na lang ninyo si Maestro Arcadio ninyo. Guro niyo siya Alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat. Sige po, Inay. Oy siya, bumalik ka na sa pagtulog mo. Hayaan mo na ang kung anumang ingay sa labas. Baka napadaan lang yan dito. Sigurado na galang hayop lang yon. Napatango ko sa sinabi ni Nanay. Kahit na gusto kong lumabas para alamin kung ano ang gumagawa ng ingay, nagpasya na lang akong sundin ang sinabi niya.
Bumalik ako sa higaan ko at makalipas lang ang ilang minuto, tuluyan na akong nilukob ng antok. Kinabukasan, dahil araw ng pagpunta namin kay Maestro, maaga kaming nagising ni Floresa. Pagkatapos namin mag-agahan, nagpaalam kami kay Nanay Pilar. Kayong dalawa, umuwi kayo bago pa man dumilim ha. Baka mamaya kung saan na naman kayo magpunta. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Wala naman po sigurong iuutos sa amin si Maestro Hindi nga po kami sigurado kung nandun siya ngayon sa bahay niya. Ay mas mabuti pa, sa mas malapit na daan na lang kayo dumaan. Para kung sakaling merong lakad ang guro nyo maabutan pa ninyo. Sige po, mas maibig nga pong doon na po kami dadaan. Mamaya, baka kumakasalubong pa namin si Kapitan Hilario Ano naman kung makasalubong nyo? Ewan ko nga po, Inay. Simula po kasi nung nawala yung anak niyang si Matmat, nagbago na siya. Parang iba na siya kung ikukumpara sa dating kapitan natin. Yan nga din ang naiisip ko Hindi na bali. Kung ano man ang rason ng pagbabago niya, malalaman din natin yan sa susunod. Ano naman ang binabalak mo, Gavino? Kung ano man yan, mas maigi kung wag mo na lang ituloy yan. Mas maigi kung hayaan na lang ninyo si kapitan. Buhay niya yan Hanggat wala siyang sinasaktang tao, ayos lang kung ano man ang pagbabagong nangyayari sa kanya. Sa bagay, may punto rin naman po kayo, Inay. O siya, mas mabuti kung umalis na kayo ngayon. Bilisan niyo ang paglalakad para maabutan niyo ang guro ninyo. Tuluyan na kaming nagpaalam sa kanya ni Floresa. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad namin nang makarinig kami ng ingay sa bandang bukana ng gubat. Pareho kaming nagtaka ng kapatid ko, kaya nagkasundo kaming alamin na muna kung ano ang nangyayari roon. Nung malapit na kami, tiningnan namin kung ano ang naroon at napalunok ako ng laway nang makita kong isang kalabaw na wakwak ang tiyan. Wala ng laman loob at may mga kalmot sa katawan. Ano kaya yung nangyari sa kalabaw na yan, kuya? Parang inatake ng mabangis na hayop po. Hindi hayop ang may gawa niyan, kung hindi aswang. Hindi magagawa ng isang mabangis na hayop ang ganyang kabrutal na gawain. Paano ka naman nakasisiguro, kuya? Anong pruweba mo? Kagabi kasi, may narinig akong mga ingay sa paligid. Alam ko na hindi yun gawa ng isang karaniwang hayop lang. Iba rin ang pakiramdam ko Kaya naging kumbinsido ako na aswang ang mga yon. Baka nga sila yun ang biktima sa kalabaw na yan Alam mo naman pala na aswang sila. Bakit hindi ka bumaba? Sana ginising mo ako para may katulong ka kung sakali, kuya. Paano naman ako bababa? Kakadungaw ko pa nga lang sa bintana, sinita na kagad ako ni nanay. Kung ako lang, gusto ko sanang alamin kung ano yung gumagawa ng ingay na yun Hayaan mo na, kuya. Hindi naman natin masisisi si nanay kung bakit ganyan niya tayo kung protektahan. Yan nga rin ang iniisip ko Ay nako, tara na nga. Baka hindi pa natin maabutan si Maestro Arcadio niyan Oo nga, kuya. Hindi naman mabubuhay ang kalabaw na yan kahit pa buong araw natin titigan dyan Napatawa na lang ako ng bahagya dahil sa sinabi ni Floresa. Minubuti naming iwan ng mga taong nag-uusisa sa patay na kalabaw. Nagmadali kaming naglakad patungo sa bahay ni Maestro. Nang medyo malapit na kami roon, napansin namin na nakasara ang pinto ng bahay saka mga bintana noon. Ganun pa man, dumiretso pa rin kami palapit sa tirahan niya. Alam mo, kuya, parang mas makabubuti siguro sa baryo na natin magronda tayo. Baka matsyempohan natin yung aswang. Magagawa pa natin silang patayin. Wag na, Floresa. Isang beses pa lang naman ang bibiktima ang mga nilalang na yun Wag lang nilang uulitin dahil susundan ko sila kahit sa impyerno. Teka. Tingnan mo sa hindi kalayuan, kuya. Hindi ba si Kapitan Hilario yan? Bakit nakasuot siya ng kulay itim na damit at may salakot? Sandali. Parang yan din yung suot ng mga nilalang na nakasalubong natin Hindi ba? Oo nga, no? Yan nga, kuya. Bakit kaya yan yung suot ng kapitan natin? Hindi natin alam kung anong rason. Tayo na. Sa likod bahay na tayo tumawag kay Maestro. Kung nandyan nga siya sa loob, mas madali niya tayo maririnig. Kung ganon, tayo na, kuya. Doon na nga lang tayo pumuesto. Mas mabuti pa ron, meron tayong mauupuan. O sige, Floresa, tara na.
Dumiretso kami ni Floresa sa likod ng bahay ng guro namin. Nang naroon na kami, nagtaka kami dahil kakaiba ang lansa noon kaysa sa dati. Ilang beses pa kaming tumawag kay Maestro Arcadio, ngunit walang sumasagot sa amin. Hindi na rin namin napigilan ng mga sarili namin na takpan ng ilong namin dahil sa nakakasulasok na amoy ron. Ang pinagtataka ko lang kung bakit may mga taong nagmula sa bahay niya noon. Ilang beses ko pang sinilip ang loob ng tirahan niya, ngunit wala talagang tao roon. Umuwi na lang tayo, kuya. Mas mabuti siguro kung bumalik na lang tayo rito mamayang gabi. Baka may mission siya sa ibang lugar eh. Yan nga rin ang naiisip ko eh. Hayaan mo na. Alam naman natin na kapag nakarating siya sa isang lugar, halos buong baryo ang gusto niyang tulungan. Sige kuya, mamaya na lang. Magpaalam na lang tayo kay nanay para payagan niya tayo. Mas mainam nga yan, Floresa. Alam mo naman na nasa ibang antas ang pag-aalala ni nanay sa atin eh. Ay, teka kuya. May nakita kong sako sa silong oh. Ano kayang laman yan? Parang ang bigat eh. Pabayaan mo na yan. Baka mga lumang gamit lang yan ni Maestro Arcadio. Baka gusto na niyang itapon yan. Hindi kuya, iba ang kutob ko dyan eh. Sandali lang at titingnan ko. Tawagin mo kaagad ako kung may ibang tao ah. Oo na, sige na. Makikiramdam na rin ako sa paligid para malaman ko kung may paparating dito. Wala naman si Maestro eh. Pinanood ko na lang si Floresa habang papasok sa silong ng bahay ng guro namin. Nang naroon na siya, agad niyang inalam kung ano ang laman ng sako. Nakita ko pang napailing siya. Kaya sinenyasan ko siyang umalis na roon at lumapit sa akin. Inusisa ko siya, pero ayon sa kanya, mga lumang damit lang ang naroon at iilang mga damit ng bata. Dahil naisip namin gabi pa kung uuwi si Maestro, minabuti na muna namin umuwi sa bahay. Pagdating namin doon, Oh, bakit umuwi kaagad kayo? Wala ba si Arcadio sa bahay niya? wala po eh. Hindi nga po namin alam kung nasan siya nagpunta. Pero alam po ba ninyo, may nakita po kami mga tao na nagmula sa bahay niya eh. Sigurado ba kayo? Paano naman nangyari yon? Hindi na rin po namin alam inay eh. Basta po, isa sa kanila si Kapitan Hilario. Nakita pa po namin na nakasuot siya ng itim na damit na parang sa pare. Pero merong salakot. Yun din po ang suot ng mga nakita namin dati nung nawala si Matmat eh. Hindi po kaya totoo mga haka-hakang kumakalat dito? Diyos ko, kung ako sa inyo, mas mabuting hayaan na lang muna ninyo yan. Pabayaan nyo si Arcadio na mismo magpaliwanag niyan. Baka mali lang ang akala natin. Hindi po natin pwedeng pabayaan yan, Nay. Baka sa susunod, mas marami pang bata ang mawala rito sa atin. Pagkatapos ng maikli naming pag-uusap, nagpasya na muna kami ni Floresa na gawin ng nakabimbing gawaing bahay. Nagpahinga lang kami noon nang dumating na ang oras ng panangalian. Pagkatapos kumain, bumalik kami sa gawaing bahay. Ganun na lang ang pagpapasalamat ni nanay sa amin ng araw na yon. Kinagabihan, pagkatapos kumain, hinantay na lang namin ni Floresa na makatulog si nanay bago kami umalis sa bahay. Kuya, sigurado ba tayo na yan ang gagawin natin? Gabi na oh, saka wala nang ibang tao sa labas kapag ganitong oras. Oo, Floresa. Pupunta lang naman tayo sa bahay ni Maestro, di ba? Pagkatapos nun, uuwi rin naman tayo kagad. Bonus na lang sa atin kung mahuhuli natin kung anumang nilalang ang nananalasa rito. Ikaw ang bahala. Basta, kahit na anong mangyari, walang iwanan ah. Oo, akong bahala sa'yo. Kung aswang nga yung gumagala rito, hindi ko sila papayagan na saktan ka. Basta, huwag ka lang lalayo sa akin ha. Sige kuya. Teka, ano na naman kaya yung pakay ni Kapitan Hilario at bakit siya naging ganun? Para siyang kulto. Huwag ka magsalita ng ganyan ha. Baka may ibang tao makarinig at isumbong tayo. Baka ipatawag pa niya tayo eh. Pero seryoso kuya, hindi kaya may ibang ginagawa si Maestro na sila lang ang nakakaalam? Baka mga kasamahan niya ang mga nakaitim na yon. Yan ang hindi ko alam. Pero kung makarating tayo ron at may kasamang nakaitim na damit si Maestro, baka may makuha tayong impormasyon
Kailangan lang natin mag-ingat. Sige, Kuya Gavino. Magsasalita pa sana ako, ngunit may naulinigan akong ingay sa hindi kalayuan. Agad akong napasenyas sa nakababata kong kapatid na huwag muna siyang magsasalita. Napatango naman siya sa akin hanggang sa may makumpirma kaming may gumagawa nga ng ingay. Palihim naming sinundan yun ni Floresa at pareho kaming nagulat nang malaman naming si Kapitan Hilario yon. Nagmamadali siya, kaya para hindi niya kami madaling mahuli, dumistansya kami sa kanya ng bahagya. Saan kaya papunta yung kapitan ng bayo natin, Kuya? Hindi ko alam eh. Sandali, naalala mo pa ba yung patungkol sa sikretong lagusan na minsan na nating naitanong kay Maestro? Parang dyan patungo si Kapitan ah. Sundan na natin siya, Kuya. Baka delikado para sa atin ah. Hindi natin alam kung anong nandyan. Sigurado na delikado riyan. Kasi nga, ipinagbabawal eh. Paano naman natin malalaman kung anong gagawin ni Kapitan kung hindi natin siya susundan? Isa pa, haka-haka lang naman siguro yung patungkol sa mga halimaw na nakabantay sa lihim na lagusan. Hindi ba? Yan ang di natin sigurado, Kuya. Sige na nga, sundan na natin si Kapitan. Ihanda na lang natin tong itak natin. Mamaya, baka bigla tayong sugulin ng kung anong nilalang eh. Oo na. Palagi naman nakahanda itong itak ko eh. O sige na, Floresa. Mauna ka na sa paglalakad at ako na magbabantay sa likuran natin. Sige, Kuya. Basta huwag kang lalayo sa akin ah. Oo na. Huwag kang mag-alala. Gaya nga ng sinabi ko, hindi kita pababayaan. Ako ang malalagot kay Nanay Pilar kapag may masamang nangyari sa'yo. Napatawa na lang ng bahagya si Floresa dahil sa sinabi ko. Sinundan naman ng kapatid ko si Kapitan Hilario hanggang sa makita namin siyang napadaan sa isang lagusan. Hindi madaling mapansin yon dahil masukal ang bahaging yon. Nang nakapasok na roon si Kapitan Hilario, nagmadali rin kaming lumapit doon ni Floresa. Floresa, mas mabuti siguro kung magpaiwan ka rito. Ako na lang ang papasok para malaman ko kung anong naroroon. Akala ko ba walang iwanan at hindi mo ako pababayaan? Bakit mo naman ako iiwan dito, Kuya? Oo nga no. Pero hindi natin alam kung anong naroon sa kabilang bahagi ng lagusan eh. Baka mas delikado roon. Dito ka na lang muna. Magtago ka muna. Hindi rin naman ako magtatagal eh. Kung yan ang makabubuti, sige Kuya. Mag-iingat ka ha. Bumalik ka kagad dito. Sige Floresa. Aalamin ko lang kung anong gagawin ng kapitan natin. Aalis din kagad ako pagkatapos. Noon din, pumasok ako sa lagusang naroon. Lumakas pa ang kabog ng puso ko at dahil madilim ang paligid, nangapa ko habang marahan na naglalakad. May narinig akong mga yabag sa unahan, kaya naisip ko na si Kapitan Hilario na yon. Nang makakita ako ng malamlam na liwanag sa hindi kalayuan, napagtanto kong yun na ang labasan. Nung maaninag kong lumabas na roon si Kapitan, mas binilisan ko na rin ang paglalakad ko hanggang sa makarating na ako sa bukana noon. Wala bang nakasunod sa iyo? Mukhang may naramdaman akong ibang presensya. Wala po, Pinuno. Bago ako dumaan sa lagusan, sinigurado ko munang walang ibang tao sa paligid. Isa pa po, tayo lang naman sigurong nakakalam patungkol sa lihim na lagusan eh. Mabuti kung ganon. Tara na, pumasok na tayo sa kuweba. Ipapakita ko sa iyo ang mga batang nakuha natin. Kompleto na sila at ang kabilugan na lang ng buwan ang hinihintay natin. Tama-tama po, bukas kabilugan na ng buwan. Sa wakas, magagawa ko na rin buhayin ulit si Mrs. Magtiwala ka lang, Hilario. Kagaya ng iba, kailangan buo ang tiwala mo para matupad ang hiling mo. Opo, Pinuno. Huwag po kayo mag-alala. Buo po ang tiwala ko sa inyo. Salamat kung ganon, Hilario. Sige na, pumasok na tayo. Sumunod ka sa akin. Napalunok ako ng laway ko ng mga panahon na yon, Kabanong. Pamilyar sa akin ang boses ng kausap ni Kapitan Hilario. Bigo nga lang akong makita ang mukha niya dahil may talukbong siya sa kanyang ulo at natatakpan yon ang halos buong mukha niya. Nang makapasok na sila sa kuweba, naisipan kong lumapit sa bukana nun.
Iginala ko ang paningin ko sa paligid at nang maaninag kong may iba pang naroon, kinutuban ako ng hindi maganda. Gusto kong hanapin kung saan nakapwesto ang mga bata, pero alam kong malalagay ako sa alanganin. Kuya, anong nakita mo? Pumasok ba sila doon sa kuweba? Floresa, hindi ba't sinabi na kita na maghintay ka lang doon? Babalik rin naman sana ako eh. Narinig ko yung usapan nilang may mga dinukot silang bata rito. Kaya susubukan ko sanang pumasok. Eh bakit hindi ka pa pumasok? Baka patay na nila yung mga bata. Wag, marami ang mga nandyan sa loob ng kuweba. Mga nagbabaga rin yung mga mata nila eh. Kaya nasisiguro kong mga aswang sila. Kabilang na si Kapitan Hilario. Ha? Sigurado ka, kuya? Oo, kaya pala kakaiba ang kilos niya kanina. Nakita ko kasing parang panay ang linga niya at parang naglalaway siya eh. Eh sino naman ang kasama niya? Sino yung pinupuntahan niya rito? Hindi ako sigurado eh. Pero parang kaboses niya si Maestro Arcadio. Hawig sila ng timbre. Malabo namang si Maestro ang kasama niya. Isang tuwid na albularyo si Maestro. At hindi niya magagawang ipagpalit ng kanya katungkulan para lang sa pagiging aswang. Yun nga din ang iniisip ko. Alam ko na hindi siyang pinuno ng mga aswang. Malabo mangyari yun. Eh teka, may naririnig akong mga yabag ah. Kuya, baka palabas na yung mga kasama ni na Kapitan Hilario. O sige na, magtago na muna tayo. Baka ano pa yung gawin nila kapag nakita nila tayo. Sige kuya, ayun, may malaking bato. Hindi nila siguro tayo mapapansin kung doon tayo magtatago. O sige, mas mabuti pa nga. Makikita din natin ang mga papalabas dito kung sakali. Saktong pagkapwesto namin sa likod ng malaking bato, lumabas ang 6 na mga nilalang na may suot na kulay itim na damit. Noon din, hinubad nila ang mahaba nilang damit at nakita naming nagpalit-anyo sila sa malalaking aso. Sinundan ko na lang sila ng tingin at nang wala na sila, lumabas na kami ni Floresa sa pinagtataguan namin. Marami nga pala sila kuya. May mga naiwan pa ba sa loob? Oo, at alam kong may hirapan tayong dalawa kung sakaling pagtulungan nila tayo. Eh anong gagawin natin? Baka magtagumpay ang mga yan sa kanilang plano. Kawawa ang mga batang dinukot nila. Sigurado na hinahanap na sila ng mga magulang nila. Eh, kailangan natin ng tulong ni Maestro Arcadio. Tayo na, punta natin siya sa bahay niya. Kung tulog man siya, gisingan na lang natin at sabihin kung anong natuklasan natin dito. Tara na kuya. Baka may iba pang aswang na lalabas at makita pa nila tayo. Sige, tayo na Floresa. Mag-ingat na lang tayo at baka inaabangan na pala tayo ng mga naunang aswang na lumabas. Ihahanda ko na lang yung itak ko kuya. Para kung sakali na umatake sila, magagawa ko silang labanan kagad. Mabuti kung ganon. Hindi natin kabisadong lagusan eh. Baka bigla tayong sugurin ng mga aswang na yun. Nang masiguro namin na wala ng aswang na lalabas sa kuweba, nagmadali kaming umalis ni Floresa. Saktong pagkapasok namin sa lagusan, may narinig kaming sigaw ng isang bata. Babalik pa sana ang nakababata kong kapatid. Ngunit pinagsabihan ko siyang baka panlilin lang yun ng mga aswang. Nagpatuloy na lang kaming dalawa at saktong pagkalabas namin, biglang lumundag palapit sa amin ang 6 na mga aswang. Lalabanan natin sila. Hindi pwedeng tatakbo na lang tayo na parang mga dagang takot na mahuli ng pusa. Kung ganoon, sige. Nakahanda na akong lumaban, kuya. Kailangan din natin silang mapatay para hindi na sila makapagsumbong sa pinuno nila. Ayun na Floresa, ituon mo ng buong pansin mo at susugod na sila sa atin. Sige, kuya. Masusunod ng sinabi mo. Kayo mga aswang, dapat sa inyo pinapatay. Kayo ang rason kung bakit may mga batang nawawala rito at sa ibang baryo eh. Ngayon, titiyakin namin na hindi na kayo makakabalik pa sa kuweba ninyo. Kuya, sabat na kanan mo. Baka maisan ka ng dalawang yan. Hindi mangyayari yan, Floresa. Sila ang iisaan ko. Kahit pa na maliliksi yung gumalaw ang mga aswang, nilabanan namin sila ni Floresa gamit ang itak namin. Nung una, napansin kong medyo dihado kami. Kaya nag-isip ako ng magandang paraan para madali namin silang matatalo. Maraan akong humakbang palapit kay Floresa hanggang sa lahat sila ay nakatuunan ng pansin sa kapatid ko. Noon din,
Umikot ako at inatake ko sila mula sa likuran. Dahil sa ginawa ko, nagawa kong patayin ng 3 nilalang. Naging mas agresibo pa ang natitirang aswang, kaya ginawa namin ni Flores ang lahat para matalo yon. Kuya, ipabaya mo na sa akin ng 3 ito. Mas mahihina sila kung ikukumpara sa naunang 3 na napatay mo. Sigurado ka ba, Floresa? Baka kung ano mangyari sa'yo. Magtiwala ka lang. Kailangan ko rin matutunan ng pakikipaglaban. At mas matututo ko kapag hinayaan mo ako na labanan sila. Kung ganun, sige. Ikaw nang bahala. Magbabantay lang ako sa bukana ng lagusan. At baka may iba pang aswang na paparating dito. Sige Kuya Gavino, ako nang bahala rito. Saktong pagkapwesto ko sa bukana ng lagusan, narinig ko ang pag-angil ng mga aswang. Muli kong ibinaling ang pansin ko sa kapatid ko at nakita kong patuloy siya sa pakikipaglaban sa kanila. Hinayaan ko siya sa kanyang diskarte hanggang sa magawa niyang mapabagsak ang 3 aswang. Nakita ko pa kung paano niya ginilitan ang mga yon. At nang masiguro niyang patay na sila, lumapit siya sa akin. Kuya, nakita mo yon? Napatay ko rin sila ng walang kahirap-hirap. Oo nga eh, talagang mahusay ka, Floresa. Mana ka talaga sa akin. O ano, pumunta na tayo kay Maestro? Sige, kailangan may pagbigay alam natin sa kanya nakita natin. Alam niya kung anong mas mabuting gawin. Patutulungan din niya tayong puksain ng mga aswang na yan. Tama ka, Floresa. Tara na, bago pa mahuli ang lahat. Bukas na ang kabilugan ng buwan eh, at siguradong hindi maganda magiging kapalaran ng mga bata. Yan din ang naisip ko, Kuya. Hindi bale, nabawasan na ng 6 ang mga aswang. Hindi pa rin tayo pwedeng makampante ah. Hindi natin alam kung ilan ang mga aswang na nasa loob ng kuweba. Naglalabas-masok lang sila para mambiktima. Hindi rin natin alam kung gaano kalakas ang pinuno nila. Siya ang dapat nating paghandaan. Baka matalo niya tayo eh. Hindi mangyayari yan. Hanggat magkasama tayo at nagtutulungan, hindi tayo matatalo ni numan. Tama ka, Kuya Gavino. Hindi tayo matatalo at hindi tayo magpapatalo. Nagkasundo kaming 2 na umalis at pumunta sa bahay ni Maestro Arcadio. Habang naglalakad, nakiramdam kami sa paligid. Sa kabutihang palad, wala kaming naramdamang sumusunod sa amin. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa matanaw na namin ang bahay niya. Nagtaka kami kung bakit wala man lang lamparang nakabukas doon. Ganun pa man, nagpatuloy kami ni Floresa sa paglalakad hanggang sa makarating kami roon. Ilang beses naming tinawag si Maestro Arcadio pero hindi siya sumasagot. Kuya, mukhang di nakauwi si Maestro ah. Saan kaya siya nagpunta? Hindi ko alam. Baka marami ang nagpapagamot sa kanya kaya hindi siya kaagad nakauwi. Hindi bali, balikan na lang natin siya kinabukasan. E paano yung mga bata? Kailangan mailigtas natin siya, Kuya. Baka kung bukas pa tayo kikilos, magiging huli na ang lahat. Alam kong hindi pa naman gagawa ng hakbang ang mga aswang na yun eh. Hihintayin pa nila ang kabilugan ng buwan. Kung gagamitin nila sa ritual ang mga bata, iingatan nila ng husto mga yon. Sa bagay, may punto ka rin naman, Kuya. Sa ngayon, mas mabuti siguro kung uuwi na lang tayo. May 6 na tayong napapatay na aswang at kung makita nila ang katawan ng mga yon, sigurado na hahanapin tayo ng ibang aswang. Tama ka, Floresa. Delikado kung mananatili tayo rito sa labas. Baka bigla tayong tugisin ng mga yon. Tayo na, mas mabuting umuwi na muna tayo. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa makauwi kami sa bahay. Naging marahan lang kami sa paggalaw dahil mahimbing pa rin ang tulog ni nanay. Nang makahiga ako sa banig, hindi nawala sa isipan ko ang boses ng kausap ni Kapitan Hilario. Kalaunan, dahil sa labis ng pag-iisip, tuluyan na rin akong nakatulog. Kinabukasan, maaga kaming nagising at agad na nagpaalam kay nanay para puntahan si Maestro. Huwag kayong magtatagal doon. Masyado pang maaga. Isa pa, hindi pa naman ngayon ang araw ng pag-aaral ninyo ah. Opo, Inay. Sasanggunin lang po kami kay Maestro Arcadio patungkol po sa pagkawala ng mga bata dito sa liblib na baryo. O basta, umuwi kagad kayong 2 ha. Huwag na kayong dadaan pa sa kung saan-saan. Opo, Inay. Huwag po kayong mag-alala. May araw pa naman po eh. Wala pong mangyayari masama sa amin. O siya, sige na. Pero
bago kayo umalis, kumain na muna kayo at nang magkalaman niyang tiyan ninyo. May nilaga akong saging doon sa kusina kung gusto niyo. Nakapagsaing na rin ako ron. Sige po. Floresa, tayo na sa kusina. Tama si nanay eh. Kumain na muna tayo bago umalis para may lakas tayo sa paglalakad. Sige kuya. Inay, sumabay na po kayo sa amin. Eh mamaya na ako. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Sige na, kayo na ang bahala ron. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain ni Floresa nang may marinig kaming may nag-uusap sa labas ng bahay. Sinilip ko yon sa bintana at nalaman kong mga taga-kabilang baryo yon na naghahanap ng mga nawawala nilang anak. Napailing na lang ako at sinabi ko kay Floresa ang patungkol doon. Tumugma ang hinala namin ng kapatid ko. Kaya tinapos namin ng pagkain. Noon din, tinawag namin si nanay para magpaalam ulit sa kanya. Matapos yon, umalis kami ni Floresa. Kung gayon, marami-rami ang mga batang dinukot nila. Kung hindi natin sila mapipigilan at kung hindi natin ililigtas sa mga bata, baka magkaroon pa ulit ng pagkakataon para gawin ulit nila yun, kuya. Tama ka. Kaya nga kailangan natin ipagbigay alam kay Maestro ang nangyari para magabayan niya tayo kung ano ang dapat nating gawin. E paano kung hindi siya papayag? Baka kasi tututol siya sa magiging plano natin eh. Kung sakali man na hindi siya papayag, tayong dalawang gagawa ng paraan para mapuksa ang mga aswang. At ang mailigtas natin ang mga bihag nila. Teka, ibig sabihin, may kinalaman din si Kapitan Hilario sa pagkawala ng anak niya. Kaya pala ayaw niyang tumulong tayo sa paghahanap sa anak niya. Oo nga eh. Sigurado na kagustuhan niya yun. Magbabayad siya. Pati tayo niloko pa niya. Naturingan pa naman siyang kapitan ng baryo na to. Malamang, kung papayagan natin siya at hindi pipigilan, baka gawin pa niyang aswang ang lahat ng mga nakatira dito. Hindi tayo papayag, kuya, no? Kahit na kapitan siya, hindi dapat tayo matakot sa kanya. Teka, sasabihin ba natin kay Maestro ang patungkol sa nasaksihan natin? Yung kuweba at yung mga aswang na nakalaban natin? Mas mabuti pa nga. Kuya, kailangan malaman niya ang bagay na yun eh, para makapagbigay siya ng komento sa atin, para magkabayan tayo. Ewan ko ba? Parang iba yung kutob ko eh. Gusto kong isikreto muna sa kanya ang patungkol sa natuklasan natin. Paano naman yung mga batang kailangan mailigtas kagad? Mamaya, kabilugan na ng buwan at hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Sa bagay, isang malaking hakbang lang natin o kaunting oras lang ang pagkaantala. Ang mga bata ang malalagay sa alanganin eh. Ay, bahala na. Ang importante, mailigtas natin ang mga bata. Nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Floresca hanggang sa hindi namin namalayan na natatanaw na namin ang bahay ng aming guro. Mas binilisan namin ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa tapat ng bahay ni Maestro. Ilang beses kaming tumatawag sa kanya at sa kabutiang palad naroon na siya sa kanyang tirahan. Nang makita niya kami, pinapasok niya kami at nag-usap kaming tatlo. Maestro, mukhang nagsisimula na pong maging seryoso ang mga aswang sa paghasik ng lagim dito. Marami na po ang mga batang nawawala eh. At nababahala na rin po yung mga magulang nila. Sinabi ko naman sa inyo, delikado ang magiging sitwasyon natin kung makikisali tayo riyan. Napag-alaman kong malakas na uri ng nilalangang pinuno nila. Sigurado na mahihirapan tayo. Ano pong dapat natin gawin? Alam nga naman pong pabayaan na lang natin ang mga nilalang na yan. Hindi naman po siguro sila ganun kalakas eh. Oo nga po. Kagabi po kasi, may humarang sa amin ng mga aswang. Nilabanan namin. At sa kabutiang palad po, natalo namin. Natagpuan na rin po namin ang kuta ng mga aswang na yon, pati ang kanilang pinuno. Dumaan kami sa lagusan at nang makalabas kami ron, nakita namin ang kuweba. Sa palagay ko po, doon din nila dinadala ang mga bata eh. May narinig po kasi akong iyak ng bata ron. At isa pa po pala, may kailangan kayong dapat na malaman, Maestro. Ano naman yon gawin ah? Nakita din po namin si Kapitan Hilario ron eh. Kausap po niya yung aswang na tinatawag nilang pinuno.
Namukha niyo ba yung aswang na yon? Yun nga po ang problema. Hindi ko yun namukhaan. Nakasuot siya ng itim na damit at may nakatalukbong sa kanyang ulo na parang si kamatayan. Yan na nga bang sinasabi ko? Hindi kayo dapat nakikisawsaw sa mga bagay na yan. Ibig sabihin lang yan, malakas ang pinuno nila. Sige na, mas mabuti kong ipapaubaya na lang ninyo sa akin ang bagay na yan. Baka po kung mapano kayo, Maestro. Kailangan niyo po ng tulong namin ni Kuya Gavino. Alam ko ang ginagawa ko. At kung sakali man na talagang kailanganin ko ang tulong, ako na mismo ang lalapit sa inyong dalawa. Sa ngayon, umuwi na muna kayo at tulungan niyo ang nanay ninyo sa mga gawaing bahay. Hindi ko na muna kayo tuturuan. Sige na, at abala pa ako. Napatitig ako kay Floresa. Nakita ko sa ekspresyon ng mukha niya na naninibago siya kay Maestro. Noon din, nagpasya kami magpaalam kay Maestro Arcadio at nagsimulang maglakad pauwi. Noong mga panahong yon, hindi namin maiwasan pag-usapan ang napansin namin sa aming guro. Baka naman gusto talaga niya tayong protektahan. Alam mo naman si Maestro, di ba? Ayaw niyang nalalagay tayo sa sitwasyon na tayo rin naman ang mahihirapan sa bandang huli. Yan nga, Kuya. Kung tutulong siya sa atin, o kung pumayag siya na tulungan natin siya, hindi tayo mahirapan. Oras na lang ang hinihintay natin kagabi. Sigurado na itutuloy na ng mga aswang ang plano nila. Ang ipinagtataka ko lang, bakit kaya mas gusto ni Maestro na mag-isa lang siyang gagalaw? Ano kayang gagawin niya, Floresa? Lalabanan ba niya ang mga aswang na yon? Ano kaya kung matyaga natin siya, Kuya? Maliban sa malalaman natin kung ano ang totoo niyang pakay, magagawa rin natin siyang tulungan kaagad kapag nalagay siya sa alanganin. Sa bagay, pwede rin naman niyang iniisip mo. Mamaya, kapag naging madilim na ang paligid, aalis tayo at babalik sa bahay niya. Susundan natin si Maestro Arcadio. Sige, Kuya. Kung totoong siya ang bahala sa mga aswang, paniguradong may naisip na siyang gawin. Tama ka, Floresa. Kaya kailangan malaman natin ang magiging galaw niya. Habang pauwi kami, may nakasalubong kami mga tao na naghahanap sa mga batang nawawala. Sa halip na sabihin sa kanila kung saan ang posibleng kinaroroonan ng mga bata, nagpasya kami ni Floresa na ilihim na muna yon. Naisip ko na kung malalaman ng mga tao ang patungkol sa kuweba, susugurin nila yon. Malaki ang posibilidad na makatakas pa sila at makapagpalit ng kanilang plano. Nung nakalis na ang mga tao, mabuti naman at hindi sila naging mapilit. At mabuti na lang talaga, hindi ka nagsalita patungkol sa kuweba kung saan posibleng naroon ng mga dinukot na bata. Alam ko naman po kasi, Kuya, na kung sasabihin ko, pupuntahan kaagad nila yon. Baka makatakas pa ang pinuno nila. Saka si Kapitan Hilario, pwede pa niyang paikutin ang utak ng mga tao. Sa bagay, isa pa, may araw ngayon. Mahirapan sila makahanap ng ebidensya na aswang si Kapitan Hilario. Kuya, ano kaya kung puntahan natin siya sa bahay niya? At pagkatapos, anong gagawin natin? Susubukan natin siyang usisain patungkol sa pinunong aswang. Wag, kapag ginawa natin yan, malalaman niya kaagad na may alam tayo sa mga ginagawa nila. Teka, ano kaya kung salit na si Maestro ang matyaga natin, siya na lang kaya? Pwede, Kuya, para mas maging madali sa atin ang paglapit sa pinunong aswang. Pwede rin natin siyang bihagin para may makuha tayong impormasyon patungkol sa mga aswang na yon. Kung ganon, sige, siya ang mamatyaga natin. Huwag lang tayo magpapalata sa ibang tao patungkol sa plano natin. May mga kapitbahay pa naman ang kapitang yon. Sa bandang likod bahay nila, masukal ang parting yon at hindi tayo madaling mapapansin doon. Malapit din yun sa bahay niya, kaya magiging madali rin sa pagmamatsyag natin sa kanya. O sige, yan ang gagawin natin. Pagka-uwi namin sa bahay, minabuti naming tulungan si nanay sa mga gawain. Habang nagtatrabaho roon, ikinuwento ni Nanay Pilar sa amin ang patungkol sa mga taong naghahanap ng mga batang nawawala. Sinabi rin namin sa kanya ang naging pasya ni Maestro Arcadio, kaya pati siya ay nagtaka. Ipinaliwanag ko rin sa kanya ang mga winika ng guro namin, ngunit
hindi siya kumbinsido. Pakiramdam ko may ibang pinaplano ang guro ninyo. Kung ano man yon, sana naman makabubuti sa lahat, lalo na sa inyong dalawa. Sana nga po, Inay. Pero parang nakakasama lang kasi ng loob na ipinagtabuyan niya kami. Gusto lang naman naming tumulong at mailigtas sa mga inosenteng bata. Hayaan na lang ninyo. Baka mas gusto niya na mag-isa siyang gumalaw. Pero kung sakali man na may kinalaman siya rito, gusto kong gawin na rin ninyo ang nararapat. Ano pong ibig niyo sabihin, Nanay? Baka kaya siya nagdadalawang isip na kumilos kasi may alam siya sa nangyayari. Baka yan ang rason kung bakit ayaw niya rin sumama kayo sa kanya. Balak nga po sana namin siyang sundan Kaso baka po kasi mabulilyaso ang plano niya. Mas mabutit yan ang naging desisyon ninyo. Baka kasi malagay pa kayo sa alanganin kapag sinundan niyo siya. Hindi niyo alam ang buong pagkatao ng maestro ninyo. Naging normal naman ang lahat ng araw na yon, Kabanong. Bago pa man tuluyang dumilim ang paligid, kumain na kami ni Floresa ng hapunan. Hinasa na rin namin ang mga itak namin at pinahira ng konsagradong langis. Gusto rin sana ni Nanay na sumama pero pinigilan namin siya ng nakababata kong kapatid. Ipinaliwanag namin na sobrang delikado ang gagawin namin, kaya mas mabuti kong magpaiwan na lang siya sa bahay namin. Dahil gusto naming matyagan si Kapitan Hilario, nagpaalam na kami kay Nanay Pilar. Nang makalis na kami sa bahay, Kuya, mukhang ibang kutob ko Kakaibang ihip ng hangin. Parang malansa na malagkit yan nga rin ang napapansin ko Malamang nagsisimula ng pumunta ang mga aswang sa paanan ng bundok. Baka nagtitipon na sila sa kuweba para makapaganda para sa ritual. Kung ganon, Kuya, mas mabuti siguro kung dumiretso na muna tayo sa lagusan. Kailangan makahanap tayo ng tagong pwesto sa labas ng kuweba. Saka na, puntahan muna natin si Kapitan Hilario sa bahay niya. Kapag nandun pa siya, susundan natin siya para malaman kung ano ang partisipasyon niya sa gagawin nila. Ikaw ang bahala, Kuya. Kapag wala na siya ron, dediretso na tayo sa lagusan Nababahala na kasi ako para sa kaligtasan ng mga bata Hindi natin alam kung ilan ng lahat ng bihag ng mga aswang. Sige lang, bilisan lang natin ang pagkilos para makapunta agad tayo ron. Baka susugod din naman doon si Maestro Hindi tayo mahihirapan sa pakikipaglaban sa kanila. Sana nga, Kuya. Sana nga. Dumiretso kami sa bahay ni Kapitan Hilario para magmatsyag. Saktong pagkarating namin doon, nakita namin siyang bumaba. Agad kaming nagtago at habang minamatyagan namin siya, napansin namin na nagbabaga na ang mga mata niya. Bunsod noon, sinundan namin siya ni Floresa. Nagpasya na rin kami ng kapatid ko na huwag masyadong lumapit sa kanya dahil baka mapansin niya kami. Huwag tayong makampante Baka may mga nagmamatsyag din sa mga galaw natin. Maging alerto ka, Floresa, at ihanda mong itak mo. Sige, Kuya. Nahugot ko na rin naman to sa kaluban niya Umusal na rin tayo ng orasyon na tagabulag para mas mahirapan ng mga aswang na mapansin tayo. Sige na, para hindi na tayo ganong mabahala na baka mahuli nila tayo. Sige, Kuya. Gagawin ko yan. O ano, tapos ka na ba? Tapos na ako O pwede na tayo magpatuloy. Doon sa bahaging yon, nagpunta si Kapitan Hilario. Oo, Kuya. Tapos na rin ako. Tara na. Naging maingat si Floresa sa paglalakad hanggang sa may maaninag kaming isang tao na naglalakad din. Panandalian kaming natigilan at napatitag na lang ako sa kapatid ko nang makita kong palapit na ang naturang tao sa direksyong tinatahak ni Kapitan Hilario. Napatanong ako kay Floresa kung sino sa palagay niya ang naglalakad na yun. Pero nagsuwestyon siyang magpatuloy na lang kami sa paglalakad. Teka, aninagin mong mabuti yung kilos niya. Para siyang si Maestro Arcadio Oo nga Kung si Maestro na nga yan, ano naman ang gagawin niya at bakit siya lalapit kay Kapitan Hilario ng ganitong oras? Hindi ko alam pero malakas ang kutob ko na meron siyang gagawin. Baka susugurin niya si Kapitan. Halika,
Bilisan natin para makumpirma na rin natin kung si Maestro nga yan. Teka kuya, mukhang mali tayo ng hinala ah. Hindi sila naglaban. Parang may kung ano silang pinag-uusapan. Sigurado na iisa lang sila ng pupuntahan, Floresa. Sige na, kailangan mapigilan natin sila sa masama nilang binabalak. Paano naman kung si Maestro Arcadio na talaga yan, kuya? Anong gagawin natin? Aalamin muna natin kung anong pakay niya. Kailangan maging klaro ang lahat. Malakas ang kutob ko na kung siya man yan, hindi siya gagawa ng bagay na alam niyang labag sa Diyos. Baka may iba siyang binabalak. Baka naman merong kakambal si Maestro, kuya. Baka hindi lang niya sinasabi sa atin. Kasi alam niyang hindi maganda ang mga ginagawa ng kakambal niya. Napailing na lang ako sa sinabi ng kapatid ko, Kabanong. Sinundan namin ang dalawa hanggang sa makarating na kami sa bukana ng Lagusan. Nang mga sandaling yon, nakaramdam na ako ng kakaiba. Parang may mga matang nakamasid sa amin. Kaya inihanda ko na ang sarili ko. Inabisuhan ko na rin si Floresa, kaya maging siya ay nabahala na rin. Kuya, medyo natatakot na ako ah. Baka ano na mangyari sa atin kapag naging madalos-dalos tayo. Sa ngayon kasi, wala tayong kakampi. At hindi rin natin alam kung anong naging plano ni Maestro. Huwag kang matakot. Hindi ka dapat mabahala. Dahil lang sa mga nararamdaman nating kakaiba. Alalahanin mo na buhay ng mga inosenteng bata na kataya rito. Kapag hindi natin sila maililigtas, siguradong magpapatuloy pa rin ang mga gawain ng mga aswang na yun. Sa bagay, may punto ka rin naman, kuya. Ay, sige na nga lang. Magpatuloy na lang tayo at baka may iba pang aswang na dadaan dito. Baka makita pa nila tayo. At kung iniisip mo si Maestro, hayaan mo na yun. Sa ngayon, tayong dalawa na lang muna magkakampi. Wala tayong ibang maasahan na magliligtas sa mga bata at sa paglaban sa mga aswang. Tama ka, kuya. Kaya kailangan bantayan natin ang likuran ng bawat isa. Hindi na natin alam kung ilang aswang ang posibleng kakalabanin natin eh. Kaya nga, o sige na, dumretso na tayo. Baka nakalabas na sa kabilang bukana ng Lagusan yung dalawang yon. Sige, Kuya Gavino. Maingat kaming dumaan sa Lagusan hanggang sa makalabas na kami sa kabilang bahagi nun. Ilang sandali pa, may narinig kaming yabag na papalabas sa Lagusan. Kaya napailing na lang ako. Itinoon ko sa kanila ang pansin ko. Nakita ko ang 3 aswang na naglalakad at pinagtutulungan kaladkarin ng isang tao na nooy umuungol pa at sinisikap na makapiglas. Dulot ng pangamba na baka mahuli kami, halos magbulungan na lang kami ni Floresa habang nag-uusap. Sino kaya yan? Mukhang di naman bata yan ah. Ang akala ko ba, mga bata lang ang dinudukot nila. Ano naman kaya ang pakin nila sa taong yan? Baka naman kalaban niya ng pinuno nila. Teka, paano naman kaya kung si Maestro Arcadio pala yun? Baka nabigo siya, kuya. Baka namamalikmata lang tayo nang makita natin ang taong lumapit kay Kapitan Hilario. Baka nga, Floresa. Tara na, nakapasok na sila sa kuweba. Alamin na muna natin kung saan banda nila itinago ang mga bata. Alamin din natin kung sino talaga yung taong dinukot nila. Sige, Kuya Gavino. Mauna ka na sa paglalakad at ako nang bahala magbantay sa likuran natin. Sige, basta huwag kang hihiwalay sa akin ha. Baka mahuli ka ng ibang aswang eh. Bago tayo pumasok, siguraduhin na rin muna natin kung may mga nakabantay ba sa Lagusan ng kuweba o wala. Mas mabuti pa nga yan ang gawin natin, kuya. Pero sa palagay ko, walang nagbabantay dyan eh. Kung totoong narinig natin, sigurado na lahat sila ay abala sa paghahanda para sa gagawin nating ritual. Sana nga, Floresa. Magamit din natin ang pagkakataong yan para mapabilis ang pagliligtas natin sa mga bihag nila. Huwag lang tayong mahuhuli. At baka napatin na nila ang mga bata. Dulot ng pangamba na baka may kung anong mangyari sa mga bata, maingat kami lumapit sa bukana ng kuweba. Napasilip ako roon. At nang makita kong walang aswang na nakabantay roon, sumenyas ako kay Floresa na papasok na kami. Pagkapasok pa lang namin, sumalubong agad sa amin ang malansang amoy ng paligid. May mga suluring nandoon, kaya nalaman namin na parang may iba pang bukana roon na animoy papasok sa iba pang silid.
Kailangan mahanap natin kung saan nila ikinulong yung mga batang dinukot nila. Ayun kuya, may nakita akong isang aswang. Naglalakad siya at parang may pupuntahan. Baka siya yung makakapagturo sa atin kung nasa naroon ng mga bata. Tayo na, sundan natin siya. Baka siya yung susi para matagpuan natin ang mga bihag nila. Eh kuya, saan naman kaya sila magtiritual? Wala namang malawak na bahagi rito ah. Aalamin pa natin yan. Sa ngayon, sundan na muna natin yung aswang na nakita natin. Sulitin natin yung pagkakataon na mag-isa lang siya. Kailangan hindi natin maagaw ang atensyon ng karamihan dito. Tama ka Kuya Gavino. Hindi bale, baka may makuha rin tayong impormasyon sa aswang na yan eh. Sinundan namin ang aswang na yon hanggang sa makarating kami sa tapat ng isang silid na natatakpan ng malapad na bato. Agad namang binuksan ng aswang ang silid na yun. Napailing na lang ako dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko kakayaning itulak yon kapag naisara agad ng nasabing aswang. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng mga iyakan ng bata sa loob ng nasabing silid. Dahil doon, nakumpirma namin ni Floresa na naroon nga sa loob ang mga bata. Dito ka lang, magbantay ka rito. Lalapitan ko yung aswang na yan at papatayin. Sige kuya, mag-iingat ka. Huwag kang magpapatalo sa demonyong yan ah. Sasabihan ka agad kita kapag may napansin akong papalapit dito. O sige na, basta makiramdam ka sa paligid. Nandito tayo sa teritoryo ng mga aswang eh. At hindi natin kontrolado ang mga nangyayari rito. Oo kuya, sige na. Nakapasok na sa silid ang aswang. Sigurado na may kukunin siyang bata. Pigilan mo siya, dali. Napatango ko kay Floresa at noon din inihanda kong itako. Pagkapasok ko sa silid, nakita kong namulagat ang mga mata ng mga bata. Agad akong napasenya sa kanila na huwag mag-iingay, kaya naging kalmado sila. Nalaman kong pinaghahanda na sila dahil kukunin na sila at dadalhin sa altar kung saan gaganapin ang ritual. Nang akmang hahawakan ng aswang ng isang bata, agad ko siyang tinaga sa likuran niya. Napalingon siya sa akin at nang akmang susugod siya, muli ko siyang tinaga. Pagkabagsak niya, agad ko siyang ginilitan ng leeg. Kuya Gavino, tulungan po niyo kami. Gusto kaming ialay ni na tatay. Ang gusto niya po kasi buhayin ang pinuno ng mga aswang si nanay. Ha? Nababaliw na ba siya? Paano mangyayari yun? 5 taon nang patay ang nanay mo. Kahit na ano pang gawin nila, hindi na siya mabubuhay pa. Yun nga rin po sinabi ko sa kanya eh. Pero ayaw po niyang maniwala sa akin. Tulungan po niyo kami. Baka may iba pang aswang na pupunta rito eh. O siya. Sige, pero huwag kayong gagawa ng ingay ha. Tutulungan ko kayo makalabas sa kuweba na ito. Kaya kumalma lang kayo, matmat. Sige po, mga kasama. Narinig niyo sinabi ni Kuya Gavino ha. Kailangan na hindi tayo mag-ingay. Baka mauli pa tayo ng mga aswang eh. Yan, ganyan nga. O sige, ito na. Huwag kayong gagalaw ha. Baka masugatan kayo ng itako. Matalim pa naman to. Maraming salamat po Kuya Gavino. Pati ang iba pang bata ay nagpasalamat din sa akin. Nang akmang lalabas na sana kami roon, may narinig kaming mabilis na yabag na papalapit sa kinaroroonan namin. Napasenyas ako sa kanila na umatras muna at inihanda ko na rin ang hawak kong itak. Ilang sandali pa, tumigil sa labas ng bukana ang mga yabag. Pigil hininga akong sumilip at nawala ang pangamba ko nang malaman kung sino yon. Ang mga bata, ayos lang ba sila? Ilan silang lahat? Oo, ayos lang sila. Nakalagan ko na silang 7. Kabilang na rin ang anak ni Kapitan Hilario, si Matmat. Kailangan na natin maitaka sila rito. Magsisimula na ang ritual at anumang sandali, may pupunta rito. Ang mas mabuti pa, Floresa, mauna na kayo. Siguraduhin mong ligtas na makakauwi ang mga bata tsaka si Matmat. Iuwi mo na muna siya sa bahay. Baka ano pang gawin ni Kapitan Hilario sa kanya eh. Eh paano ka naman kuya? Ano bang pinaplano mo? Magpapaiwan ako dito. Lalabanan ko mga aswang. Kapag hinayaan ko silang mabuhay, mangyayari pa ito sa susunod. Kailangan tuldukan na yung kawalang hiyaan nila. Kuya, mag-isa ka lang eh. Baka mapano ka. Tutulungan na lang kita. Saka na natin itakas sa mga bata. Hindi, Floresa. Prioridad natin ang kaligtasan ng mga bata. Sila ang rason kung bakit tayo bumalik dito.
Pero paano ka naman, kuya? Ako nang bahala sa sarili ko. Lalabanan ko sila. Kapag hindi ako nakauwi bukas ng umaga, magdala ka na ng mga tao rito. Huliin niyo ang mga aswang. Magsasalita pa sana si Floresa nang may marinig kaming mga yabag na papalapit sa aming pwesto. Pareho kaming nabahala. Kaya pinalabas namin sa silid na yon ng mga bata at sinabi magtago muna sa likod ng malaking bato. Ilang sandali pa, may nakita kaming mga aninong papalapit sa amin. Kaya kinutaban na kaming mga aswang yon. Sige na, mas mabuti kung umalis na lang kayo rito. Haharangan ko sila para sa akin nila itutok ang atensyon nila. Hindi, kuya. Tutulungan kitang labanan sila. Ilan lang yan sa mga nandito, oh. Baka hindi mo kayanin kapag nagtulong-tulong silang lahat eh. Kung nandito lang sana si Maestro Arcadio, 3 sana tayo nakikipaglaban sa kanila. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi natin siya maaasahan sa ngayon. 2 na lang muna tayo magtutulungan. Kuya Gavino, nandiyan na sila. 6 silang lahat. Sigurado na hahanapin nila ang mga bata kapag nakapasok na sila sa silid. Huwag natin silang mahayaang makalapit dito. Halika na, salubugin natin sila. Sige, Kuya Gavino. Kailangan maging mabilis ang pagkilos natin, ha? Baka kasi may iba pang makaalam na nandito tayo eh. Itago na rin natin ang katawan nila para makasiguro tayo. Sige na. Napatango si Floresa sa akin. Nauna ako maglakad at tinuwakan ko ng maigpit ang itak ko. Nung una, nabahala ako na baka may aalis at magsusumbong sa iba nilang kasama. Pero napangisi ako nang makitang lahat sila'y lumapit sa amin. Agad silang umatake, kaya nilabanan namin sila ni Floresa. Habang nasa ganoong sitwasyon, hindi rin namin naiwasang mag-usap para balaan ang isa't isa. Floresa, ituon mo ang bumpansin mo sa kanila. Huwag mong ngayaan na maisan ka ng mga hayop na yun. Oo, kuya. Akong bahala. Hindi ako papayag na matalo nila tayo. Mga mahihina lang ang nilalang na ito. Sa bagay, kaya nga hanggang sa pagiging alagad lang sila eh. Hindi pa rin tayo dapat na makampante, ha? Bilog ang buwan ngayon at sigurado na malakas sila. Sige kuya, pero gawin natin ang lahat para makalabas tayo ng ligtas dito. Dapat lang, Floresa, alang-alang sa mga inosenteng bata at sa iba pang posibleng madamay. Saka, may isa pa tayong problema eh. Ang huling tao na dinala rito. Oo nga pala, kailangan natin siyang iligtas. Baka gagamitin din siya sa bibiktimahin ng mga aswang eh. Dahil sa patuloy naming pakikipaglaban sa mga aswang habang panay ang kwentuhan, hindi namin namalayan na may iilan na pala kaming napabagsak sa kanila. Naging mabagsik naman ang natitira at nagbanta na isusumbong kami sa kanilang pinuno. Mas pinag-igihan pa namin ang pakikipaglaban sa kanila hanggang sa unti-unti na namin silang napabagsak at napapatay. Kalaunan, lahat ng mga aswang ay nakahanduse na sa lupa. May mga malalalim na sugat at naghihingalo na. Patay na ang mga yan kuya, tara na. Umalis na lang tayo rito. Itakas natin ang mga bata. Hindi nga ako aalis dito hanggat may natitira pang aswang. Kayo na lang. Siguraduhin mo na makakalis kayo rito ng ligtas. Pero kuya, huwag ka na magpero-pero dyan. Mas importante yung mga bata. Kapag nakauwi ka na pala, huwag mong sabihin kay nanay kung anong nangyari, ha. Sigurado na mag-aalala siya sa akin. Teka, may isa pang aswang na nagsusumikap na makagapang. Ako nang papatay sa kanya kuya. Isang taga ko lang dyan. Malalagutan na yan ng hininga. Sandali. Usisain na muna natin siya. Kailangan malaman natin kung nasaan ang altar nila at kung saan sila gagawa ng ritual. Ikaw ang bahala kuya. Nilapitan ko ang nasabing aswang para usisain. Nung una, hindi nagsalita yun. Pero nang inambahan ko siyang gigilitan sa liig, nagmakaawa siya. Muli ko siyang inusisa at napangiti ako nang malaman ng tagong daan patungo sa lugar kung saan magriritual ang mga aswang. Matapos magsalita ng aswang, minabuti kong tuluyan na siyang patayin. Pagkatapos noon, kinaladkad namin ni Floresa ang mga katawan nila papasok sa silid kung saan nila ikinulong ang mga bata. Hindi na nila madaling makikita ang mga bangkay na ito hanggat hindi sila pumapasok dito. Kaya nga eh. O sige na. Sasamahan ko kayo palabas ng kuwebang to. Hindi tayo papayag na may hahadlang pa sa pagliligtas natin kina Matmat. Sige kuya, pero
Kung may pagkakataon, babalik ako dito para tulungan ka. Ikaw ang bahala, Floresa. Basta, tandaan mo palagi kung sinasabi sa iyo, unahin mo ang kaligtasan ng mga bata. Matmat, ikaw na magiging leader ng mga kasama mong bata, Sundin niyo ang ate Floresa ninyo. Sige po, Kuya Gavino. Susundin po namin si Ate Floresa kahit na anong mangyari. O mga bata, tara na. Huwag lang kayo masyadong gagawa ng ingay Magmatsyag na rin kayo sa paligid para alam natin kung may mga kalabang papalapit. Sige Ate Floresa, pakikiramdam po kami sa paligid. O tayo na, Floresa. Mga bata, mauna kayo. Ako nang bala sa likuran natin. Floresa, kapag may napansin kang kakaiba, sumenyos ka kagad sa akin, Sige kuya, ako nang bahala. Marahan kaming naglakad. Binaybay namin ang daan kung saan kami dumaan nung sinundan namin ng aswang. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad nang may marinig kaming pamilyar na boses. Napatitig ako kay Floresa at sakto ring sumenya siya para huminto. Noon din, nagmadali ako lumapit sa kanya para usisain kung nakita niya o hindi ang mga aswang na dumaan. Hindi ko sila nakita kuya pero pamilyar sa akin ang boses nila. Sa akin din kung hindi ako nagkakamali, ang isa'y si Kapitan Hilario. Hindi siya ang naiisip ko. Parang kaboses niya si Maestro Arcadio Teka, katimbre nga ni Maestro ang isa. O sige na, lumabas na kayo para masundan ko silang dalawa. Baka doon sila pupunta sa tinutukoy na lugar ng aswang na inusisa ko. Sige kuya pero ganito na lang. Ihatid ko sila at hayaang makapasok sa lagusan. Pagkatapos, tutulungan na kita. Ikaw ang bahala. Basta siguraduhin mo lang na walang ibang aswang na nakaabang sa kanila. Oo kuya. Masusunod na nga bilin mo sa akin. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa matanaw na namin ang bukana ng kuweba. Agad akong sumenyas kina Floresa na bilisan na ang paglalakad para makapasok sila sa lagusang dinaanan namin. Agad naman nilang ginawa yon, habang ako naman naging panayang lingon sa loob ng kuweba. Matmat, dumiretso lang kayo hanggang sa makalabas na kayo sa lagusang ito Sige po Ate Floresa. Siya nga pala, mas mabuti siguro kung dumiretso na muna kayo sa bahay. Nandun si nanay, ligtas kayo ron. Baka kasi kung umuwi kayo, sundan pa kayo ng mga aswang at dukutin ulit kayo paano naman po kung wala siya ron? Ano pong gagawin namin? Hindi mangyayari yan. Nandun si nanay at hindi siya aalis. Tawagin na lang ninyo siya at pumasok kayo sa bakuran. Hindi madali makakapasok ang mga aswang doon. Sige po ate, gagawin po namin ang sinabi nyo. Nadinig niyong sinabi ni ate. Tayo na, baka makita pa tayo ng... Matmat, sige na. Pumasok na kayo dyan para makauwi na kayo ng bahay. Papalipit na dito ang mga aswang. Baka mahuli pa nila kayo Sige na, bilisan nyo. Noon din naglakad ako palapit sa kanila. Nagmadali naman ang mga bata para sundin ang sinabi ko. Naunang pumasok ang ibang bata. Nang akmang papasok na rin doon si Matmat, natigilan kaming lahat ng may mga yabag kaming narinig na papalabas sa kuweba. Napalingon ako ron at nabahala nang makita ko si Kapitan Hilario na mayroong mga kasamang aswang. At ano ang karapatan ninyong itakas sa mga bata? Mga pakialamero! Ibalik niyo ang mga bata sa amin! Kung hindi na kayo makakalabas ng buhay rito! Tama na yung kahibangan mo, Kapitan. Kawawa mga batang dinukot nyo para lang gamitin nyo sa isang walang kabuluhang ritual. Wala ka ng pakialam doon, Gavino. Pabalikin niyo ang mga bata rito. Kung hindi, papatayin namin ang lahat ng mga tao sa baryo natin. Sumusobra na kayo, Kapitan. Pati anak ninyo, idinamay na ninyo sa kaibangan ninyo. Kahit na ano pang gawin nyo, hindi na mabubuhay pa ang asawa ninyong 5 taon ng patay. Tama na, Itay. Hindi na mabubuhay pa si Inay. Umuwi na tayo. Huwag na kayong sumama dyan sa pinuno ninyo. Inuutulan po niya kayo Tumigil ka, Matmat. Bata ka pa lang, kaya wala kang alam. Ako ang ama mo. Halika rito. Lumapit ka sa akin. Huwag kang makinig sa magkapatid na albularyong yan. Huwag mong pakinggan ng tatay mo, Matmat. Ikaw naman, Kapitan. Kung gusto mong mabawi ang mga bata, labanan mo muna kami ng patayan. Makukuha nyo lang ulit sila kapag naging bangkay na kami. Napangisit na paangil si Kapitan Hilario.
inutusan niya ang mga kasama niya na sugurin kami. Kaya napatango ang mga yon sa kanya. Noon din, umatake sila sa amin. Kaya napahakbang na ako para salubungin sila. Sinabihan ko na rin si Floresa na protektahan ang natitirang bata dahil baka kunin sila ng mga aswang. Habang nakikipaglaban ako, mabilis namang lumapit si Kapitan Hilario kina Matmat at Floresa. Halika na anak, isama mo na rin yung mga bata. Kailangan na natin bumalik sa loob ng kuweba. Huwag na natin hintayin na magalit pa si Pinuno. Ayoko po, Tay. Hindi po ako sasama sa inyo. Alam ko na papatay nyo kami at iaalay eh. Ayaw ko pong mamatay, Tay. At bakit? Ayaw mo bang mabuhay ulit ang nanay mo? Mabuhay ulit? Naniniwala po kayo sa pinuno ninyo? Niloloko lang kayo noon. Ginagamit lang niya ang mga kahinaan at mga imposibleng pangarap nyo para maging sunod-sunuran kayo sa kanya. Umuwi na po tayo, Tay. Kalimutan na po ninyo ang pinunong aswang. Bumalik na po tayo sa dati. Ayaw ko po na nagiging ganyan kayo, Tay. Kung gusto mong bumalik tayo sa dati, kailangan kasama natin ang nanay mo. Yan lang ang paraan, Matmat. Napakadamot mo. Para lang mabuhay ang asawa mo, ipubuwis mo ang buhay ni Matmat. Bakit? Ano ba kasalanan niya sa'yo? Umangil ulit si Kapitan Hilario at sinubukang sunggaban si Floresa. Agad namang iwinasiwas ng kapatid ko ang hawak niyang itak. Nang maramdaman kong delikado ang mga bata, minabuti kong bilisan ng pakikipaglaban sa mga kasama ni Kapitan Hilario hanggang sa matalo ko sila. Agad kong ibinaling sa kanila ang pansin ko at nang humakbang na ako, humarap na sa akin ang kapitan. Mga pakilabero kayo. Hindi lang nyo alam kung ano ang posibleng mangyari dahil sa ginawa ninyo. Hindi rin nyo alam kung sino ang pwedeng madamay. Subukan lang ninyong mandamay ng iba pang inosenteng tao. Alam na ninyo kung ano ang posibleng maging kahihinatnan ninyo. Ha! Nagpapatawa ka ba, Gavino? Mga baguhang albularyo lang kayo, ha? Kung umasta kayo, para kayo mga batikan, ha? Wala pa kayo sakaling kinga ni maestro ninyo. Alam namin yun. Pero kapag nakarating siya rito, siguradong tapos kayong lahat. Siya ang lilipol sa mga aswang na matitira rito. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Paano kung sabihin kong hindi na siya makakatulong sa inyo? At bakit? Anong ginawa niyo sa kanya? Huwag niyong sabihin na siya ang huling dinala niyo rito. Baka magulat ka kung malaman mo kung anong katotohanan. Sa ngayon, kailangan ko munang bawiin ang mga bata dahil magsisimula na ang ritual namin. Ako ang malalagot kapag wala kaming mayalay. Hindi ako papayag. Kung gusto mo makuha si Matmat, labanan muna ninyo ako. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang lakas ninyo. Natalo ko na ang mga kasama mo. At alam ko matatalo rin kita, Kapitan Hilario. Huwag ka magsalita ng tapos. Mga mahihina ang mga nakalaban mo. At ibang-iba sila kaysa sa akin. Napailing ako dahil sa sinabi ni Kapitan Hilario. Sasagot pa sana ako sa kanya, pero bigla niya akong inatake. Napatras ako ng ilang hakbang para makailag. Ngunit sinunggaban pa rin niya ako. Dahil dito, nilabanan ko na lang siya at sinikap na mapabagsak. Nung una, naisip kong ibawal na lang siya sa lupa at huwag hayaang makakilos. Subalit, napansin ko na mas nagiging agresibo siya. Minabuti kong sugatan siya hanggang sa manghina. Nang bumagsak na sa lupa si Kapitan Hilario, nagmakaawa si Matmat na huwag papatayin ang ama niya. Sige, kain mo na ako, Gavino. Alam ko naman na hindi rin kayo makakalabas ng buhay rito. Magugulat na lang kayo kapag nalaman nyo kung sino ang huling tao na dinukot namin. Sige na, gilitan mo na ako ng leeg kagaya ng ginawa mo sa ibang aswang. Bakit? Sino bang dinala niyo rito? Kapag si Maestro Arcadio yun, gagawa siya ng paraan para makawala at sigurado na uubusin niya kayo. Kahit kailan talaga, Gavino, patawa ka. Tay, sige na po. Subayaan na po ninyo ang pinuno ninyo. Umuwi na po tayo. Pagod na po ako at nagugutom eh. Tumahimik ka. Wala kang silbi, Matmat. Gusto ko lang naman na mabuhay ulit ang nanay mo eh. Pero ikaw mismo ang ayaw. Dahil patay na nga siya. At kahit na anong gawin ninyo,
Hindi na siya mabubuhay pa. Magpakatino ka nga, Kapitan. Idinadamay mo pa ang buong baryo dahil sa kabaliwan mo eh. Bago pa man makalis sa ganoong posisyon si Kapitan, buong lakas ko siyang hinampas ng hawakan ng aking itak sa bandang batok. Napaungol siya at agad na nawala ng malay. Lalapitan pa sana ni Matmat ang tatay niya pero natigilan kami nang merong lumabas sa kuweba. Maestro Arcadio, kayo? Ano ginagawa niyo rito? Bakit may mga aswang kayong kasama? Huwag po niyong sabihin na... Tama ang nasa utak mo, Gavilo. Ako nga ang pinuno ng mga aswang. Ako ang gabunan na nakita mo nung nagpunta ka rito ng palihim. Hayop kayo! Pinaikot niyo kami! Ang buong akala namin ay mabait kayo. Pero kayo pala ang nagpasimuno ng lahat ng ito? May mga pansariling interest lang kami na hindi madaling makuha. Pero sa pamamagitan ng mga batang iniligtas ninyo, mas mapapadali sana ang pagtupad ng kahiligan namin. At kung iniisip niyo na papayag ako sa kagustuhan ninyo, diyan kayo nagkakamali. Pipigilan namin kayo sa abot ng aming makakaya. Sige, pigilan niyo ako sa pagbawi ng mga batang yan. Hindi niyo magugustuhan na magiging kapalit ang naging aksyon niyong ito ni Floresa. Bakit? Ang gagawin mo? Kung alam namin na ganyan ka, hindi na sana kami nagpaturo sa'yo. Pasalamat ka. At may kung ano kaalaman kang ginagamit para hindi agad namin nalaman ang totoo mong pagkatao. Tama na ang chat-chat. Ibigay niyo sa amin ang mga bata. Kung hindi, papatay namin ang taong dinala namin dito. At kung iniisip niyo na nagbibiro lang ako, diyan kayo nagkakamali. Nang makita kong mas naging mabagsik ang mukha ni Maestro Arcadio, pinakiramdaman ko ng mabuti ang mga galaw niya. Ilang sandali pa, itinaas niya ang kamay niya at lumabas mula sa kuweba ang iba pang aswang. Pareho kami ni Floresa na nandilat ang mga mata nang makita naming hawak nila si Nanay Pilar. May busal ang bibig noon at may takip ang mga mata niya. Ngayon, ibabalik niyo sa akin ang mga bata o papatay ko sa harapan ninyo ang pinakamamahal niyong nanay. Hindi namin isasakripisyo ang mga bata para lang sa kagustuhan niyo magkaroon ng karagdagang kapangyarihan. Mat, sige na. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Ayoko po. Gusto ko pong iligtas si tatay. Gusto ko pong sabay kaming umalis dito. Napakademonyo mo talaga, Maestro Arcadio. Huwag mong sasaktan si nanay. Kung hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa inyo. Tinatakot mo ba ako? Anong magagawa ninyo? Itaklag ang hawak ninyo. Samantalang ako, isa akong aswang. Higit ako makapangyarihan kaysa sa inyo. Oo. Malakas ka nga at may kaalaman ka kaysa sa amin. Pero ginagamit mong iba para maging ganyan ka. Hindi ka malakas, maestro. Isa kang mahinang parasitiko. Kapag wala ang iba, para ka rin naman pasang sisiw. Ganon. Diyan kayo nagkakamali. Kahit na mag-isa lang ako, makakaya ko pa rin lumaban at pumatay. Binala ko na kayong dalawa, pero nakialam pa rin kayo. Pwes, pagbabayaran niyo ang ginawa niyo kita. Napaangil si Maestro Arcadio nang akmang sasakalin sana niya si nanay. Patakbo kong lumapit sa kanya. Nakita naman niya ako, kaya inutusan niya ang mga alagad niya na salubungin ako. Napasigaw na rin si Floresa sa kasumugod na rin sa kanila. Dahil mahigit 10 aswang ang nakapaligid sa amin, naging maingat kaming dalawa. Ang kada nilalang na lumalapit sa amin ay sinusubukan naming tagain. Pero dahil nasisinagan sila ng buwan, bagyang nag-iba yung lakas at liksi nila. Hanggang dyan lang ba ang kaya ninyong dalawa? Tinuruan ko naman kayo Baka naman talagang mahihina lang kayo. Kung may mas mahina sa atin, ikaw yon. Kailangan mo pa ng tauhan para lang magkaroon ng puwersa at maisagawa mga plano mo. Pati si Kapitan Hilario, dinamay mo pa. Lahat naman tayo madadamay rito. Kaya habang maaga pa, ibalik na ninyo sa amin ang mga bata. Kung ako sa inyo, mas pipiliin ko na rin umalib sa amin. Kami ang maghahari sa lugar na ito at walang kahit na sino ang makakapigil sa amin. Kahit kailan, hindi kami papayag na ganyan ang mangyayari. Hindi.
Napatawa si Maestro Arcadio dahil sa sinabi ko. Nasa kalagitnaan kami ng pakikipaglaban nang kunin ng guro namin ang busal at takip sa mata ni Nanay Pilar. Nagulat naman siya nang makita kami. Pero mas nagulat siya nang makita si Maestro Arcadio na nasa anyong aswang. Dahil alam ko na nasa peligro na rin pati si Nanay, pinag-igihan ko ang pakikipaglaban sa mga alagad ni Maestro. Hayop ka, Arcadio! Ipinagkatiwala ko sa iyo ang dalawa kong anak. Inakala kong tuturuan mo sila. Pero ano itong ginawa mo? Hindi mo ako maintindihan, Pilar. Mas gusto kong magkamit ng kapangyarihan para magawa ko mga bagay na gusto ko. Hindi ako mananatili sa pagiging albularyo at hahayaan na lang na nakatiwangwang ang pagiging isa kong gabulan. Napakawalang hiya pa! Hindi ko na sana hinayaan ang dalawa kong anak na sumama at magpaturo sa iya! Huli na ang lahat, Pilar. Mas sinusunod na nila ang sarili nilang prinsipyo kesa sa mga salita ko. Nakailan pa sila sa mga plano ko. At alam mo ba kung ano ang kabayaran niyan? Kamatayan niyong lahat! Hindi mangyayari yan! Lalabanan ka ni Gabino at Floresa! Hindi sila papayag na magtagumpay ang isang demonyo katulad mo! Napakadami kong alagad na pwedeng pumatay sa kanila. Kahit na hindi ko na idadapi ang kamay ko sa mga anak mo. Alam ko na dadanak ang dugo nila. Tingnan mo kung ano, ha? Natigilan si Maestro Arcadio nang makita niya kung paano ko tagain ang iilang aswang na sumugod sa akin. Sinigurado ko matatamaan sila sa liig, kaya hindi na sila nakapalagpa. Kalaunan, nagawa naming matalo ang mga alagad ni Maestro Arcadio. Napaangil naman siya, at sa hindi namin inaasahan, sinakal niya si Nanay. Nagpumiglas ang ina namin, kaya nabahala kami at nagmadaling lumapit kay Maestro. Bitiwan mo si Nanay! Huwag kang maging duwag, Maestro! Kami ni Floresa ang kalabanin mo! Sinisiguro ko lang na magtatagumpay ang plano ko. Ibalik nyo rito ang mga bata. Kunin nyo sila at dalhin sa akin. Kailangan kompleto sila. Dahil kung hindi, buhay ng ina ninyo ang magiging kapalit! Sige, subukan mo ipagpatuloy ang pagsakal sa kanya. Sisiguraduhin namin na mabibigo ka sa mga plano mo. Sige na! Hindi ko nasasakalin ang nanay ninyo. Hala, ibalik na ninyo rito ang mga bata. Sila ang kailangan ko. At wala akong pakialam sa inyo, mga pakialamero. Mga anak, huwag niyong susundin ang demonyong maestro ninyo. Mapapahamak lang ang ibang tao. Pati ang mga sarili ninyo. Hindi ako papayag na magtagumpay ka, Arcadio! Ha? Pagkawi ka ni Nanay, bigla niyang itinulak si Maestro Arcadio. Nagalit naman ang guro namin. At nang akmang susunggaban sana niya si Nanay, mabilis ko siyang inatake. Agad niyang ibinaling ang pansin niya sa akin, kaya naglaban kaming dalawa. Sinabihan ko na rin si Nanay na umalis na roon at dalhin ang mga naiwang bata. Nasa kalagitnaan kami ng paglalaban ni Maestro nang may mga lumabas pang aswang sa kuweba. Hahabulin sana nila si Nanay pero pinigilan sila ni Floresa. Sige, Floresa! Ipakita mo sa amin ang kakayahan mo sa pakikipaglaban. Ha! Tingnan natin kung magtatagumpay ka laban sa kanila. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para mapigilan kayo, maestro. Sige! Mga alagad! Parusahan ang babae yan at ipakita sa kanya kung sino talaga ang kinakalaban niya. Halos napamura ako nang makita kong sabay na sumugod ang mga alagad ni Maestro Arcadio kay Floresa. Napangisi naman sa akin ang guro namin, kaya mas pinag-igihan ko pa ang pakikipaglaban sa kanya. Nasa ganung kalagayan ako nang bigla niya akong itinulak. Napaatras ako, at nang aambahan ko sana siyang tatagain, naging maliksi ang galaw niya at inatake niya ako. Nabuwal ako sa lupa at nabitiwan ko ang itak ko. Nang akmang babangon ako, bigla niya akong inapakan sa tiyan. Tingnan mo kung paano kuyugin ng mga alagad ko, kapatid ba? Masdan mo kung paano siya mamamatay! Hindi mangyayari yan. Ikaw ang dapat na maging alerto, Maestro. Nararamdaman ko makakaya silang patayin ni Floresa. Dahil makakaya niya. Pero ikaw, hindi mo ako kakayanin! Ha? Hindi ako magpapatalo sa iyo ng basta-basta. Gagawin namin ni Floresa ang lahat para pigilan ka sa mga plano mo. Kuya,
Mukhang hindi ko kakayanin ng mga aswang na ito. Marami sila at narang matatalo nila ako. Huwag ka mag-alala, Floresa. Tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Hindi ba nga matulungan ang sarili mo? Tutulungan mo ba ang kapatid mo? Nalulukok na ba? Natauan ako sa sinabi ng aming guro. Kahit pa na madiin ang pagkakaapak niya, ay halos hindi na ako makagalaw. Sinikap kong ipihit ang katawan ko. Nang magawa ko yon, tinadyakan ko si Maestro Arcadio sa gitna ng kanyang mga hita. Napaungol naman siya. Bagyang ininda niya ang sakit. Kinuha kong itako sa kanagmamadaling tumayo. Akma sana akong susunggaban ng guro namin, pero nagawa ko siyang tagain sa dibdib. Para bumagsak siya, sinipa ko siya, saka patakbong lumapit sa kapatid ko. Nandito na ako, Floresa! Huwag ka mag-alala! Hindi kita hayaang matalo ng mga nilalang na ito! Maraming salamat, kuya. Medyo nalagay kasi ako sa alanganin eh. Sabay-sabay silang umatake sa akin. Mag-isa lang ako. Sige na, itunan muna natin ang pansin natin sa mga demonyo ito para matalo na natin sila. Sige, kuya. Pero mukhang hindi mo pa napapatay si Maestro Arcadio ah. Kailangan maging mapagmatsyag tayo. Baka bigla siyang bumangon para umatake. Hindi na ako sumagot kay Floresa. Pinag-igihan ko ang pakikipaglaban sa mga aswang na kalaban niya. Dahil may iilan sa kanilang nakapagtamunan ng sugat, medyo nabawasan na ang kanilang liksi. Marahil tumalab pa rin sa kanila ang mga inusal kong orasyon, kaya nabawasan na rin ang kakayahan ng mga nilalang. Kalaunan, nagawa namin mapabagsak ni Floresa ang mga alagad ni Maestro Arcadio. Ibinaling namin ang pansin namin sa aming guro, pero narinig naming napaungol si Kapitan Hilario. Si Kapitan Hilario, sigurado na bumalik na ang ulirat niya. Kung patuloy pa rin siyang papanik kay Maestro, wala na tayong magagawa kundi ang patayin siya. Eh paano naman si Matmat? Sino mag-aalaga sa kanya? Baka ano pa ang mangyari sa kanya kapag nalaman niyang patay ng tatay niya? Bahala na. Ang importante sa ngayon, mapuksa natin ang mga aswang. At wala nang gagawa at manghaasik ng kasamaan dito sa atin. Sa bagay, kuya, may punto ka rin naman eh. Bahala na. Basta ang isipin natin ay ang kaligtasan ng nakararami. Oh, ayan na siya. Ihanda mo sarili mo ha. Mambalasik na nakatitig sa atin si Kapitan. Sigurado ako na may binabalak siyang hindi maganda. Saktong pagkawika ko noon, palundag siyang umatake sa amin. Itinulak ko naman ng bahagya si Floresa at nang makatras na ang kapatid ko, lumapag din sa harapan ko si Kapitan Hilario. Inatake niya ako, kaya nilabanan ko siya gamit ang itako. Alam kong galit siya sa akin dahil sa ginawa ko, pero hindi ako pumayag na matalo niya ako ng basta-basta. Dahil sa ginawa niya, hindi na mabubuhay ulit ang asawa ko. Pareha talaga kayong magkapatid, mga pakilabero. Ayos lang na maging pakilabero kami. Kesa naman nahayaan lang namin na dukutin niyo ang mga bata rito. Pati ang mismong anak ko, idinamay mo pa. Wala kayong pakialam kung anong gagawin ko sa anak ko. Bakit? Anak ba ninyo siya? Hindi ah. Talagang ang napakawalang hiya mo. Ngayon pa lang, sinusulog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Nang akmang sasakalin sana ako ni Kapitan, bahagya akong humakbang patungo sa gilid niya. Pagkalingon niya, walang pagdadalawang isip ko siyang tinaga sa liig. May kalakasan ang ginawa ko, kaya agad siyang nabuwal sa lupa. Sinubukan pa niya akong sunggaban, pero tinaga ko ang kamay niya. Dahil alam ko na manlalaban pa rin siya sa amin at magiging banta pa rin siya, minabuti kong tuluyan siyang patayin. Kahit pa na nagmamakaawa siya, hindi ko siya pinakinggan. Dahil alam ko na hindi na namin mababagong takbo ng utak niya. Ngayon sigurado na natin na hindi na babangon ulit si Kapitan para umatake sa atin. Iisa na lang ang problema natin, si Maestro Arcadio. Teka, nasa na ba siya? Bakit wala siya sa bahagi kung saan siya bumagsak? Nandyan lang siya kanina ah. Oo nga no, sandali, baka nakatakas siya at habulin niya si nanay. Delikado ang sitwasyon nila. Mas mabuti pa siguro kuya umalis na tayo dito. Kung totoo man ang hinala mo, kailangan natin makauwi. Sige, pero bago ang lahat, siguraduhin na muna natin na wala rito si Maestro. Baka nagtatago lang siya at naghahanap ng tiyempo para umatake. Hindi natin siya bibigyan ng pagkakataon, Floresa. Tama ka kuya. Hindi natin papayagan na makapagpalakas ulit si Maestro Arcadio. Tayo rin ang mahihirapan kapag ganon.
at sigurado na malalagay sa peligro ang mga kabaryo natin. Yan din ang iniisip ko, Floresa. Tara na, hagilapin na muna natin siya. Hindi pa siya nakakalayo. Baka nga kung nasa lupa siya ng kuweba eh. Napatungo sa akin si Floresa. Bumalik kami sa kuweba. At habang papalapit kami sa bukana noon, may napansin kami mga patak ng dugo sa lupa. Napatitig ako sa kapatid ko. At agad ay tinuro yon sa kanya. Subalit, pagdating namin sa mismong bukana ng yungib, nawala ang mga bakas ng dugo na sinusundan namin. Papasok na sana kami ni Floresa sa loob para alamin kung naroon si Maestro Arcadio, pero natigilan kami at maraang napalingon nang makarinig kami ng pag-angil. Ako ba ang hinahanap ninyo? Huwag na kayo magpakahirap na halugugin ang kuweba. Nakita ka. Tapusin na natin ito para malaman na natin kung sino ang mas katakas. Kayo na mga estudyante ko o ako na maestro ninyo? Maestro, paano nawala ang mga sugat mo? At ang mukha nyo? Parang malayo na sa karaniwang tao. Talagang ang demonyo ka, Maestro Arcadio. Talagang malayo sa inyo ng tao ang mukha ko. Isa akong kabunan at higit akong malakas kaysa sa karaniwang tao at kahit sa karaniwang aswang. Kaya naman pala hindi ka mamatay-matay eh. Sa bagay, sabi nga nila, mahirap patayin ng masamang damo. Minado naman ako na masamang damo ako. Pero mas swerte pa rin kayo dahil kahit ganito ako, tinuruan ko pa rin kayo ng aral na mula sa kanan. Kung hindi, baka naging mga makukulam at mambabarang na kayo. Maswerte? Nagsisisi nga kami na ikaw ang naging maestro namin eh. Kung may babalik lang namin ang oras, hindi na sana kami naging estudyante mo. Tama si Floresa. Mas gugustuhin namin na maging isang karaniwang tao na lang kaysa maging albularyo na may gurong gabunan. Nakakatawa kayong magkapatid. Kung umalip na lang sana kayo kagaya ni Kapitan Hilario, wala sana tayo magiging problema. Sumama na kayo sa akin at pagalian natin ang lahat ng mga aswang. Hindi kami sasama sa katulad mo. Hindi kami halimaw at lalong hindi kami mga demonyo. Pwes, alam na ninyo kung ano ang posibleng mangyari. Pasensyahan na lang tayo dahil hindi ko na kayo ituturing ng mga estudyante. At lalo naman na hindi namin kayo ituturing na maestro. Napaangil si Maestro Arcadio. Nakita kong umuusok ang ilong niya kapag humihinga. Pero hindi ako nagpatinag. Sininyasan ko si Floresa na gumilid muna at ako na ang bahalang kumalaban sa gabunang aswang. Napatango naman ang nakababata kong kapatid at saktong pagkaatras niya, inatake ako ng guro namin. Nakipaglaban ako kay Maestro gamit ang itako, pero dahil maliksi siya, hindi ko siya nagawang masugatan. Ano? Magulat ka dahil nagibayo ang leksika? Humanda na kayong magkapatid. Hindi matatapos ang gabing ito at malalasap niyo ang bunga ng ginawa ninyo. Wala kaming ginawang masama. Kung meron sa ating gumawa niyan, kayo! Kaya ngayon pa lang, sinusulog na sa impyerno ang kaluluwa niyo. Hindi ako natatakot. Alam po sa sarili ko na ako mismo ang impyerno. Bigla kong sinakal ni Maestro na mahigpit. Saka inangat sa lupa. Nang akmang ibabalibag na sana niya ako, humakbang si Floresa sa kabuong lakas na tinaga ang guro namin. Nabitiwan ako ni Maestro, tinarap niya ang kapatid ko. Susunggaban sana niya si Floresa, ngunit tinaga ko rin siya sa likod. Nang mapansin kong mababaw ang naging sugat niya, minabuti kong itaga muna sa lupa ang itako, saka siya muling inatake. Napaungol si Maestro, at bago pa man niya magawa ang pakay niya, tinaga siya ni Floresa sa liig. Pagkabagsak ni Maestro sa lupa, "Ano, Maestro? Akala ko ba malakas ka dahil isa kang gabunan? Bakit bumagsak ka sa isang pagtagalang ni Floresa?" Maestro! Noon! Hindi pa tapos ang laban natin. Kung sabihin na naging mahina ka dahil babayang tumaga sa'yo. Mukhang hindi na siya makakabangon pa, Floresa. Hindi na nga rin sumasagot eh. Pakapatay na siya, kuya. Hindi pa. Humihinga pa ang demonyong yan. Huwag kang makampante. Sigurado na nagkukunwari lang siyang mahina. Saktong pagkawika ko noon, gumalaw si Maestro para sana bumangon. Subalit bago pa man niya tuluyang maiangat ang katawan niya, inapakan ko siya sa likod. Napaangil si Maestro.
At nang sabihin ni Floresa na tuluyan ko na siyang patayin, hindi na ako nagdalawang isip na tagain siya sa batok ng ilang beses. Napabuntong hininga na lang ako nang makita kong nakahiwalay na ang ulo ni Maestro sa katawan niya. Ngayon, sigurado na tayong hindi na mabubuhay pang gabunang yan. Itatapon na lang natin sa ilog ang ulo niya at iwan na lang dito yung katawan niya. Iba kami makakita sa kanya, kuya. Sa palagay ko, wala. Sisiguraduhin na lang natin na magiging lihim ang lagusan na ito at wala nang iba pang tao na makakaalam. Nasisiguro ko na si Maestro rin naman ang may pakana kung bakit natagpuan ulit ang lagusan na ito. Sigurado na matagal na niyang ginagamit ang lagusan para makarating sa kuweba. Baka ginamit lang din niya ang pagiging albularyo at maestro sa atin para mapagtakpan ng mga masasamang gawain niya. Malamang, yan ang pakay niya. Pero hindi bale, Floresa. Ngayong wala na siya at ang mga alagad niya, magiging tahimik na rin ang liblib na baryo. Tama ka, kuya. Wala nang aswang na mag-aasik ng lagim dito. Kung meron man, mga karaniwan na lang at madaling patayin. Sige na. Dadaling ko ang ulo ni Maestro at itatapon sa ilog. Ikaw bahala, kuya. Siguro naman, hindi na mabubuhay ulit si Maestro Arcadio. Dinampot ko ang ulo ni Maestro. Bago umalis doon, iginala ko ang paningin ko sa paligid para masigurong wala nang natitirang buhay na aswang. Nang makatiyak na kaming wala nang nilalang sa paligid, nagpasya na kami ni Floresa na lisanin ang lugar na yon. Pagkalabas namin sa lagusan, dumiretso muna kami sa ilog para itapon ang ulo ng guro naming gabunan. Pagkatapos noon, nagkasundo na kami ng kapatid ko na umuwi kami sa bahay. Pagdating namin doon, sinalubong kami ni nanay at ng mga bata. Mga anak, mabuting ligtas kayong nakauwi. At kapalita, naubos ba ninyo yung mga aswang na naroon kanina? Si tatay po, bakit hindi niyo po siya kasama? Pasensya na, Matmat. Sinubukan din namin bigyan ng pagkakataon ng tatay mo pero mas naging matimbang sa kanyang kinikilala niyang pinuno eh. Kung ganon, wala na si tatay. Paano na po ako nito? Wala na mag-aalaga sa akin. Huwag ka mag-alala, Matmat. Magmula ngayon, dito ka na sa bahay namin titira. Ikaw ang magiging bunsong kapatid namin ng Kuya Gavino mo. Tama ang ate Floresa mo, Matmat. Hindi ka namin pababayaan. Gagawin namin ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan mo. Huwag mo nang isipin pa ang tatay mo. Hindi ka niya mahal. Dahil kung totoong mahal ka niya, hindi niya sana hinayaan na mangyari ito, na maging alay ka. Tama si Nanay, Matmat. Hindi ka sana niya iaalay para lang maibalik ang buhay ng nanay mo. Na alam naman natin kahit kailan, hindi na mangyayari. Siguro nga po tama kayo. Simula nung namatay si nanay, palagi na po niya akong sinasaktan eh. Si nanay lang po talaga ang kakampi ko at ang totoong nagmahal sa akin. Hindi po talaga ako mahal ni Tatay Hilario eh. Nang kumalma na si Matmat, nagpasya kami ni Floresa na ihatid na sa kani-kanilang mga bahay ang mga bata. Nakasalubong pa namin ang mga tanod na naghahanap sa mga nawawalang bata, kaya ipinaliwanag namin sa kanila ang nangyari. Hindi sila makapaniwala na si Kapitan Hilario ay kasama sa mga aswang. Pero nang marinig nila ang testimonya ng mga bata, tuluyan din silang naniwala sa amin. Sumama na rin sila sa amin sa paghahatid sa mga bata na muntikan ng mabiktima ng mga aswang. Nung pauwi na kami ni Floresa, Mabuti na lang talaga, kuya. Nailigtas natin ang mga bata. Kung hindi, baka may masama nang nangyari sa kanila. at sigurado na matatakpan lang ng kahayupang ginawa ni Maestro Arcadio. Sigurado rin na iisipin pa rin ng mga tao na mabuting kapitan si Hilario. Kaya nga eh. Pero sa lahat sa kanila, pinakanaawa ko kay Matmat. Gusto niya lang naman ng kalinga at pagmamahal ng magulang pero ginamit lang siya ni Kapitan Hilario para sa pansarili niyang interes. At ang masama pa ron, nagpagamit din si Kapitan Hilario kay Maestro at umasa siyang mabubuhay pa ulit ang asawa niya. Para nga siyang mangmang eh. Alam niyang 5 taon nang patay ang asawa niya. Pero umasa pa rin siya na mabubuhay ulit yun dahil lang sa ritual. Nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Floresa kabanong hanggang sa tuluyang kami makauwi sa bahay. Nang naroon na kami, nagpasya na muna kaming maligo para mawala ang lansa ng katawan namin. Dulot ng pakikipaglaban sa mga aswang.
Nang matapos yun, nagpahinga na muna kaming apat. Kahit papaano, kampante kaming walang aswang na manggugulo na sa amin. Dahil patay na sina Maestro Arcadio at ang mga alagad niya. Kinabukasan, Gusto ko pong umuwi muna sa amin. Kukulang po ko ng damit at saka mga larawan ni nanay. O basta, bumalik ka rito ha. Ay teka, magpasama ka na lang sa Kuya Gabino mo. Wala pa naman silang gagawin ni Ate Floresa mo eh. Baka po makadisturbo po ako sa kanila. hindi matmat. Sige na, pagkatapos natin kumain uuwi muna tayo sa bahay nyo. Kukuha tayo ng mga mahalagang gamit mo ron. Sige po, Kuya Gavino. Oh, mag-iingat kayo ha. Baka may natitira pang kalaban at tumatake sila sa inyo. Huwag kang mag-alala. May araw ngayon at isa pa, patay na mga aswang. Wala na tayong dapat na ikatakot pa. Tama ang kapatid mo. Gayunpaman, hindi tayo dapat na makampante. Mga nilalang ng dilim ang kalaban natin at hindi natin alam kung kailan sila aatake. Huwag po kayo mag-alala, inay. Nakahanda po akong lumaban sa kanila kahit na anong oras. Huwag lang silang magkakaamali na sumugod dito sa baryo natin. Hindi ako magdadalawang isip na humarap sa kanila. Nung mga sandaling yun, nagpaalam na kami kina nanay na aalis at pupunta sa bahay ni Matmat. Pagdating namin doon, nagsimula ng umiyak ang bata, kaya pinakalma ko siya. Sa kabutihang palad, naging kalmado siya nang makita niya ang larawan ng nanay niya. Noon din, tinulungan ko siyang pumili ng mga kasuotan na dadali niya pabalik sa bahay namin. Kuya Gavino, pwede po bang manatili muna tayo rito? Mamaya na lang po tayo umuwi. Kung yan ang gusto mo, di sige. Pero kung makakaramdam ka ng gutom, umuwi na tayo ha. Huwag ka mag-alala, malalampasan mo rin ang lungkot na nararamdaman mo. Kuya, maraming salamat po sa inyo ha. Kung hindi po dahil sa inyo ni Ate Floresa, baka napatay na kami ni natatay. Mabuti na nga lang at natalo namin sila eh. Kung kulang lang ang lakas ng loob na ibinigay sa amin ng Diyos, baka hindi kami nagtagumpay. Kaya sa Kanya tayo dapat magpasalamat. Ano na po ang plano nyo, Kuya? Sa ngayon, itutuon na muna namin ang pansin namin sa panggagamot at sa pag-aalaga sa iyo. Mag-ipon tayo para makapag-aral ka. Kayo pong bahala, Kuya. Salamat po sa inyong lahat. Walang anuman, Matmat. Tumambay kami ng anak ni Kapitan Hilario sa bahay nila hanggang sa dumating ang hapon. Dahil nagdereklamo na siya na nagugutom siya, nagpasya na kaming umuwi noon. Nagtaka pa si nanay kung bakit natagalan kami. Kaya sinabi na lang namin na tumambay na muna kami para magpahangin at magmuni-muni. Magmula noon kabanong, sa bahay na namin tumira si Matmat at itinuring namin siyang parang kapatid talaga. Isang umaga, Nanay Pilar, napanaginipan ko po si Tatay Hilario. Nagbigay po siya ng babala sa atin. Sinabi po niya na kailangan natin mag-ingat. Ha? Bakit naman daw, Matmat? huwag ka na maniwala sa panaginip mong yan, Matmat. Sigurado na kahit nasa pagtulog, sinusubukan kang linlangin ng tatay mo. Ang sabi po niya, may mga aswang pa pong atake dito eh. Kailangan daw na umalis na tayo rito bago pa mahuli ang lahat. Diyos ko, ano bang klaseng panaginip yan? Parang kahit patay na si Kapitan Hilario nakakapagbigay pa rin siya ng takot ah. Huwag na natin siyang pakinggan. Hindi tayo aalis dito. At kung sakali man na may mga aswang na atake dito, nakahanda naman ang mga tanod eh. Tutulong sila para mapatay ang mga salot na yan. Palagi rin naman tayong nakahanda ah. Kung mangyayari man ang banta ni Kapitan Hilario, magagawa natin makapanlaban sa kanila. Hindi natin papayagan na maulit muli yung pandurukot niya sa mga bata rito. Tama ka. Gagawin natin ang lahat para mapigilan sila kung sakali mang totoo ang babala kay Matmat. Ay basta, kahit na ano man ang mangyari, kailangan pa rin natin mag-ingat. Hindi dapat tayo papayag na basta na lang tayo sasaktan ng mga aswang. Dahil sa naging panaginip ni Matmat, minabuti namin ni Floresa na rumonda kada gabi. Sinigurado namin na walang aswang na makakapasok sa baryo namin para makapambiktima. Ilang beses din namin pinuntahan ang lagusan para siguraduhin na walang makakakita nun.
Tumuklas na rin ako ng dasal para hindi na tuluyang makita ng mga karaniwang tao ang nasabing daan papunta sa kuweba na minsan ang naging kuta ng guro naming gabunan. Ngayon, hindi na madaling matatagpuan ng mga taong lagusan. Hindi na sila makakapasok dito. Ganun pa man, kailangan pa rin natin bantayan to. Dahil baka may mga asong at masasamang albularyo ang pumarito. Baka may alam sila kung paano kalasin ang dasal na inusal ko. Subukan na lang natin daanan ng bahaging ito kapag numuronda tayo, kuya. Iba pa rin kapag sigurado tayo eh. Tama ka, Floresa. O tara na, ipagpatuloy na natin ang pagronda. Siguraduhin nating walang mga asong nadadayo rito para mambiktima. Sige kuya, pumunta na rin tayo sa kabilang baryo. Baka pati sila, palihim na rin inaatake ng mga aswang eh. O sige, tayo na. Hindi dapat tayo nag-aaksaya ng oras. Baka malingat pa tayo at maisan ng mga hayop na yon. Dumiretso na kami sa kabilang baryo para siguraduhin na walang mga aswang doon. Nang nakatiyak na kami, umuwi kami sa bahay para magpahinga. Magmula noon, gabi-gabi kaming rumoronda ni Floresa. Sa kabutihang palad, wala nang umataking aswang sa baryo. Naging tahimik na rin ang pamumuhay namin magmula noon. Dahil wala na mga magulang si Matmat, kinupkup namin siya hanggang sa tuluyan na siyang lumaki. Sa ngayon, may mga kanya-kanya na kaming mga pamilya. At kapag nagkakaroon kami ng pagkakataon, nakikita-kita kami para bisitahin ang puntod ni Nanay Pilar at ang pinaglibingan sa nanay niya. Mga kabangers, mga kayanggaw, maraming salamat po kung umabot po kayo hanggang dulo. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin, sana po'y pakipindot po ang like button. Kung bago pa lang po kayo sa channel natin, sana po'y mag-subscribe po kayo. Mag-iwan na rin po kayo ng comment. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, iniimbitahan ko po kayong puntahan ang dalawa pa nating channel. Ang Pamela Clamil channel kung saan nagnanarit po ako doon bilang si Lolo Pael at ako rin po bilang si Kabanong. At puntahan nyo rin po yung bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron pong mga moving images doon. Kaya makakapanood na kayo habang nakikinig kayo ng napakagandang narration natin dahil meron na po itong music and effects. Kaya sana po'y huwag niyong kalimutang mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. Kung madalas rin naman po kayo mag-Facebook, mag-follow na rin po kayo sa ating FB page na Kabanong TV kung saan pinopost rin po natin doon yung mga unang kwento natin dito sa YouTube. Aasahan ko po kayo doon. Hanggang sa susunod na mga kwento. Wakas!